Si Errol ay isang batang lalaki na nakatira sa isang mundo ng pantasya kung saan ang bawat isa ay may pagpapala sa anyo ng klase na ibinigay sa kanila ng kanilang Diyosa. Ang klase na ito ang magpapasya kung ano ang kanilang magiging kalagayan kapag sila ay lumaki at ito ay ihahayag sa kanila kapag sila ay 10 taong gulang. Ngayon ang malaking araw ni Errol dahil siya ay 10 taong gulang lamang at maa-assign sa isang bagong klase. Ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid na babae ay nasa sabik sa inaasam-asam na nagpapantasya kung anong uri ng cool na klase ang makukuha ni Errol ngunit siya mismo ay mukhang hindi interesado sa buong sistemang ito. Pagkatapos mag-almusal lahat sila ay mabilis na lumipat patungo sa simbahan kung saan nakatayo ang isang pari malapit sa isang altar hinawakan ang mga menor de edad na lalaki na isang universal na bagay sa bawat mundo sa palagay ko. Sinimulan niyang sabihin sa bawat bata kung ano ang magiging klase nila habang ang ilan ay nagiging panday at ang ilan ay nagiging chef. Sinabi sa kanya ng kapatid na babae ni Errol na ang mga klase ay naiimpluwensyahan din ng kung ano ang mga klase ng iyong mga magulang kaya malamang na siya ay makakakuha ng isang bagay na talagang cool. Nang dumating ang numero ni Errol lumapit siya sa pari habang ang lahat ay nasa sabik na nagbubulungan sa kanilang mga sarili tungkol sa kung anong uri ng maalamat na klase ang makukuha ng batang ito dahil ang kanyang ina ay isang santo ng espada at ang kanyang ama ay isang archmage. Ang pari mismo ay nasa sabik sa pagkakataong mahawakan ang isa pang batang lalaki ngunit nang pinindot niya ang noo ni Errol ito ay nalilito sa kanya dahil walang nangyayari. Sa wakas ay tumingin siya kay Errol sa awa at sinabi sa kanya na siya ay ipinanganak na walang klase. Lumipas ang ilang araw at sinisikap ng mga magulang ni Errol na pasiglahin ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng trabaho at maaari siyang palaging manirahan sa kanilang basement magpakailanman. Pero hindi naman talaga nag-aalala si Errol sa sarili niya. Sinabi niya sa kanyang pamilya na hindi siya nalulumbay na sinasabi na siya ay nagsasanay ng sining ng espada mula noong siya ay bata. Araw-araw niyang hinahasa ang kanyang kakayahan at syempre mas madali para sa kanya ang umasenso kung makuha niya ang klase ng eskrimador. Ngunit kahit na wala ito magagawa niya ang kanyang paraan sa mundo batay sa dami ng masipag na pagsasanay na ginawa niya kasama ang kanyang nilulupig na ina. Gumaan ang loob ng kanyang pamilya dahil dito habang naglalakad siya para magpalipas ng oras na mag-isa ng makarinig siya ng ingay na nagmumula sa training ground. Doon ay napansin niya ang dalawang lalaki na nakikipag-sparring sa isa't isa at kahit na ang kanilang mga pangunahing kaalaman ay tila mahina ang pagpapala lamang sa klase ng eskrimador ay tila sapat na upang gawin silang mga mahusay na mandirigma. Napansin nilang pinapanood sila ni Errol at nagtatanong kung bakit siya nakatayo dito. Sagot ni Errol na pumunta siya dito para mag-practice na ikinatawa nila. Sinasabi nila na ang isang walang klaseng lalaki ay hindi kailanman maaaring makipag-away sa isang aktwal na eskrimador at ipakita ang kanilang mga kakayahan sa pamamagitan ng paghak sa isa't isa gamit ang kanilang mga espada. Gayunpaman hindi humanga si Errol at nagtanong kung gusto nilang makipag-spar sa kanya. Iniisip ng mga lalaki na si Errol ay nagbibiro ngunit sumasang-ayon para sa isang laban. Bago magsimula ang laban tinanong ng bata si Errol kung mayroon siyang banal na proteksyon. Hindi tulad ng mga klase lahat ay ipinanganak na may banal na proteksyon mula sa pagsilang na parang isang hadlang na nagpoprotekta sa kanila mula sa pinsala. Ngunit maaari itong maubusan o masira ng isang taong mas malakas kaysa sa kanila. Tumango si Errol na siya ay may proteksyon na nangangahulugan na ang bata ay maaari na ngayong makipaglaban sa kanya nang walang takot na patayin siya. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Errol na hindi niya kailangan ng banal na proteksyon upang talunin ang mga brats na tulad niya na ikinagalit ng batang lalaki na tumakbo kay Errol at ibinayo ng malakas ang kanyang espada. Madaling napigilan ni Errol ang pag-atake na ikinabigla ng brat na nagsimulang iwagayway ang kanyang mga espada sa kanya. Ngunit nagawa ni Errol na harangin at ilihis ang bawat pag-ataking ibinabato sa kanya. Nagsimulang mawalan ng pag-asa ang batang lalaki at ang kanyang kaibigan ay tumalon mula sa likuran upang ibaba si Errol. Ngunit siya ay masyadong mabilis at tumalon sa daan sa oras. Napagtanto niya na kumpara sa kanyang ina ang mga batang ito ay wala sa kanyang harapan kaya ang dalawa sa isa ay maaaring gumawa ng isang mas mahusay na tugma. Dahil doon nagmamadali siyang lumapit sa kanila at pinatumba ang isa sa mga lalaki gamit ang isang pommel sa baba habang ang isa naman ay nawala ng balanse matapos madapa ang kanyang kaibigan at matamba. Pareho silang nagsimulang umiyak tungkol sa hindi patas tulad ng mga natatalo nang biglang pumasok sa ring ang isang pulang buhok na batang lalaki at sinabihan ang mga idiot na tumahimik ang kanilang mga bibig na parang ito ay isang larangan ng digmaan. Patay na sana sila. Hindi siya nakikilala ni Errol ngunit tila kilala siya ng pulang buhok na batang lalaki habang dumiretso ito sa kanya at hinahamon siya sa isang tunggalian.
Sinabi niya na nagawa lamang ni Errol na talunin ang dalawang chumps na ito dahil mayroon siyang likas na kakayahan mula sa kanya ang Sword Saint, ngunit dahil siya ay isang walang klase na talunan, hindi niya kailanman magagawang tumayo sa harap ng isang taong may klase at pati na rin ang pangunahing pagsasanay. Sa wakas ay sinabi sa kanila ng pulang buhok na bata na siya ay anak ni Kapitan Evans, ang pinuno ng mga tanod sa nayon. Biglang naalala ni Errol ang kapitan nang humingi ng tulong sa kanyang ina, ngunit ang bata ay hindi kamukha ng masungit na lalaki na nakita niya. Ang bata ay nananagoy tungkol sa kung paano ang ina ni Errol ay palaging itinuturing na pinakamalakas kahit na ang kanyang ama ay isang dalubhasang eskrimador, kaya sa wakas upang ipakita kung kaninong pamilya ang mas mahusay, siya ay tatalunin si Errol sa isang labanan. Pareho silang pumwesto at sa wakas ay magsisimula na ang laban. Ang pulang buhok na batang lalaki ay agad na pinindot ang pag-atake, sinusubukang mag-abot ng isang panalong suntok sa lalong madaling panahon, ngunit si Errol ay nagsasanay sa kanyang ina magpakailanman at mayroon ding mahigpit na depensa. Kahanga-hanga ang kanilang bilis habang nag-zip sila sa training ground na umaatake sa isa't isa na nag-iwan sa dalawang brats na nakatulala sa lupa. Napagtanto ni Errol na kahit na ang pulang buhok na batang lalaki ay mas malakas kaysa sa iba pang dalawang idiot, ginagamit niya ang kanyang galit upang labanan na ginagawa siyang palpak. Sinubukan ni Errol na maghanap ng butas bago sumugod, ngunit handa na ang pulang buhok na batang lalaki para doon at ginamit ang kanyang mga espesyal na aerial slash. Nagawa ni Errol na harangin ang isa, ngunit ang isa ay tumama sa kanya sa dibdib na nagpabagsak sa kanya. Nagulat si Errol at nagtanong kung anong klaseng panlilinlang iyon, ngunit sinabi ng pulang buhok na batang lalaki na ito ay isang kasanayang hinding-hindi matututuhan ng walang klaseng talunan na tulad niya. Ilang araw na ang lumipas mula noong pagkawala, ngunit isang bagong apoy ang nagsindi sa loob ni Errol. Pumasok siya sa loob ng kagubatan gamit ang kanyang espada at nagsimulang magsanay sa kanyang sarili sa isang dummy na target, at pagkatapos ng hindi mabilang na mga pagsubok, sa wakas ay nagawa niyang kopyahin ang kambal na slash na tumalo sa kanya noong nakaraang pagkakataon. Bago pa man siya makapagdiwang, tinambangan siya ng isang duwende sa pamamagitan ng pagtalon mula sa mga palumpong, ngunit hindi ito tugma para sa kanya dahil lumingon si Errol, pinalabas ang kanyang twin slash technique na agad na nagpabagsak sa duwende sa lupa. Nasasabik siya sa kanyang bagong natutunang pamamaraan nang biglang bumuhos ang isang malaking dagandong mula sa kailaliman ng kagubatan na yumanig kay Errol hanggang sa kaibuturan. Agad siyang nagpasya na tumakbo pabalik sa nayon at alertuhan ang mga gwardya, ngunit narinig din niya ang sigaw ng isang batang lalaki na nagpahinto sa kanyang paglalakad. Napagtanto niya na maaaring may problema ang bata at huli na hanggang sa dumating ang mga gwardya, kaya nagpasya siyang pumunta sa kagubatan mismo. Tahimik siyang lumakad nang sa wakas ay nakita niya ang isang nasugatan na batang lalaki na lumabas na ang parehong pulang buhok na lalaki na tumalo sa kanya sa pagsasanay. Ang batang lalaki ay mukhang lubusang binugbog habang siya ay dumudugo mula sa kanyang buong katawan, hawak ang espada patungo sa kanyang kaaway na lumabas na isang napakalaking hobgoblin. Maging si Errol ay wala pang nakita sa totoong buhay dahil hindi sila lumalapit sa nayon. Iniisip niya kung tatakbo ba siya para humingi ng tulong dahil hindi niya alam kung sapat ba ang kanyang lakas para talunin ang halimaw, ngunit napagtanto niya na tiyak na mamamatay ang pulang buhok na batang lalaki kung aalis siya. Sa wakas ay nakapagdesisyon na si Errol at pumuslit sa likod ng hobgoblin, at bago pa man matapos ng halimaw ang pulang buhok na batang lalaki, nagpakawala si Errol ng isang malakas na kambal na hampas na tumama sa goblin na agad na ikinamatay niya. Laking gulat ng bata nang makitang patay na ang hobgoblin sa sahig, ngunit higit pa rito nabigla siya sa katotohanang nagawa ni Errol na gumamit ng isang pag-atake na natutunan lamang niya pagkatapos ng mga taon ng pagsasanay at ang tulong mula sa kanyang klase. Binigyan ni Errol ng holy water ang bata para makabawi, at kaagad pagkatapos tinanong ng bata si Errol kung paano niya nagawa iyon, at sumagot si Errol na walang kinalaman ang kanyang pag-atake sa pagkakaroon ng klase dahil kahit sinong may sapat na kasanayan, bilis at kapangyarihan ay maaaring gayahin ito. Ipinaliwanag niya na pagkatapos matalo sa kanyang twin slash, dati pinag-aralan ito ng mabuti ni Errol at paulit-ulit na nagsanay upang maunawaan ang mga pangunahing kaalaman, kaya ngayon ay maaari na niyang i-modulate ang pag-atake sa anumang gusto niya. Hindi pa rin kumbinsido ang bata at hinamon si Errol sa isang laban na malugod namang tinanggap. Pareho silang nakatayo sa harap ng isa't isa at sabay na ginagamit ang kanilang mga kakayahan. Sa sorpresa ng bata, hindi lamang matagumpay na nablock ni Errol ang kanyang slash, ngunit nagdagdag din siya ng pangatlong slash na tumama sa bata at natamba ito sa sahig. Galit na galit ang anak ng kapitan, ngunit ipinaliwanag ni Errol na hindi siya nakatali sa anumang kasanayan na may mga limitasyon, kaya ang tanging limitasyon niya ay ang kanyang kapangyarihan at kasanayan na nangangahulugan na maaari siyang magdagdag ng maraming slash hanggat gusto niya kung siya ay sapat na mahusay. Ang batang lalaki ay bumangon muli at nakibahagi sa isa pang mabilis na labanan, ngunit sa pagkakataong ito muli siya ay natama ng ikatlong slash, mas malakas kaysa dati.
Muli siyang natumba sa lupa habang inaangkin ni Errol ang tagumpay at lumayo. Lumipas ang 5 buong taon mula noong araw na iyon at nagpasya si Arfin Alil na umalis sa isang paglalakbay patungo sa Brescia, ang kaharian na kilala sa pagiging espada. Parehong nakuha ng kanyang ina pati na rin si Captain Evans ang kanilang pagsasanay mula sa Brescia at nais ni Errol na maging pinakamahusay sa pinakamahusay tulad nila. Sa kanyang paglalakbay may kasama siyang 2 estranghero, 2 sa kanila ay mga eskrimador na may mataas na kalibre. Ang lalaki ay may barbarian class samantalang ang babae ay kilala sa kanyang dual-wielding class. Parehong gusto nilang maasa ang kanilang kakayahan sa Brescia ngunit tila hindi sila magkasundo at laging magkadikit. Sinabihan sila ng driver ng cart na tumira dahil lahat sila ay pupunta sa parehong lokasyon ngunit ang lalaki ay masyadong misogynist at nais na pabulaykin ang babae sa kusina. Bago pa sila makapagtalo pa gayunpaman sinigawan sila ng driver ng cart na ihanda ang kanilang mga espada dahil nagkakaproblema sila. Tahimik na tumangala si Errol at nakita niya ang isang pulutong ng mga orc sa tabi ng kanilang malaking pinuno na humaharang sa kanilang daan nang walang intensyon na pabayaan silang umalis kasama ang kanilang mga buhay. 2 sa mga bata sa cart ang natakot at hiniling sa barbarian na lalaki na iligtas sila ngunit ang barbarian totoo sa kanyang pangalan ay isang ganap na haltak at duwag na nagsasabing hindi siya handang ilagay ang kanyang buhay sa linya para sa ibang tao at tumalon mula sa kariton bago tumakbo palayo. Ang babae ay sumusunod sa kanya na sinasabing ang lahat ay nag-iisa sa mundong ito. Ang driver ng cart ay nag-aalala, nag-iisip kung kaya niyang malampasan ang Cowen kasama ang kanyang cart at ang mga pasahero ngunit bago niya magawa ang anumang bagay si Errol ay bumaba sa cart nang walang kahit isang salita at nagsimulang lumipat patungo sa mga halimaw. Sinabihan siya ng driver na umatras at tumakbo para sa kanyang buhay ngunit hindi siya pinansin ni Errol bago sumugod patungo sa unang orc at sinaksak ito sa puso. Nabigla ang driver sa kanyang hindi kapani-pani, walang bilis at katumpakan habang si Errol ay gumagamit lamang ng instant transmission at patuloy na nawawala at lumilitaw sa harap ng orc na binababa sila isa-isa. Gayunpaman sa kasamaang palad napapalibutan siya ng isang grupo ng mga orc sa lahat ng panig na nangangahulugan na hindi na niya talaga magagamit ang kanyang dash skill ngunit sa sorpresa ng driver gumamit si Errol ng isang maalamat na trick na kilala bilang blade dance kung saan umiikot siya na parang tulala na pinutol ang lahat ng sabay-sabay. Hindi maintindihan ng cart driver kung paano magagamit ni Errol ang skill na iyon dahil ginagamit lang ito ng mga swordsman na may sword princess class at palagi silang mga babae. Gayunpaman hindi nakatali si Errol sa mga pamantayan ng kasarian dahil gusto niya maging bahagi ng komunidad ng LGHD TV kaya tumakbo siya patungo sa pinuno ng orc dalubhasa sa pag-iwas sa pag-atake nito bago tumalon sa ibabaw niya at ibinaon ang kanyang espada sa loob ng bungo ng orc, agad itong pinatay. Sa wakas ay bumalik siya sa gulat na driver at sinabihan siyang ipagpatuloy ang paglalakbay patungong Brescia habang nagtatanong ang isa sa mga bata kung anong klase siya. Simpleng sagot niya na wala siyang klase na lubos na ikinagulat ng lahat. Naaalala niya kung paano 5 taon na ang nakalilipas nang ipakita niya sa kanyang ina ang bagong kasanayang kambal na talim na natutunan niya. Naisip niya na nag-i-imagine siya ng mga bagay-bagay ngunit nang sabihin sa kanya ni Errol na nagsasanay siya upang gayahin ang anumang kasanayang makikita niya, labis siyang natuwa at nangako na ituro sa kanya ang lahat ng kasanayang ginagamit ng klase ng Sword Princess. Sa kasalukuyan ginigising siya ng driver na nagsabi sa kanya na nakarating na sila sa Brescia, ang lupain ng mga espada. Bumaba si Errol sa kariton at nasaksihan ang sentro ng bayan na binaohan ng mga tao na may mga espadang nakasabit sa kanilang mga baywang. Lumingon si Errol sa driver at nagtanong kung isa ba siyang advanced level swordsman. Noong una ay sinasabi ng driver na siya ay isang cart driver lamang ngunit alam ni Errol na tanging magaling na eskrimador lamang ang makakakilala sa mga galaw na kanyang hinihila sa mismong lugar. Inamin ng cart driver na galing siya sa Holy Knights class na medyo magandang klase pero naiinip na siya sa pakikipaglaban kaya mas pinipili niyang minsan sumipa at magpahinga habang nagpapanggap na normal na driver. Napagtanto ng banal na kabalyero na marahil ito ang unang pagkakataon ni Errol sa lungsod at sinabi sa kanya na kailangan muna niyang maghanap ng guild para sa kanyang sarili dahil kung walang guild ay hindi siya makakalaban sa anumang mga paligsahan at sa lungsod na ito ang pakikipaglaban at pagkapanalo sa mga torneo ang pangunahing paraan upang mapatunayan ng mga eskrimador ang kanilang halaga at kumita ng pera. Sumagot si Errol na wala siyang pakialam sa pera ngunit gusto niyang labanan ang pinakamalakas na eskrimador na iniaalok sa kanya ng lugar na ito. Sinabihan siya ng driver na mag-ingat sa mga nakakalaso na corporate guild dahil maaari nilang sipsipin ang iyong kaluluwa at hindi sa mabuting paraan. Sa gayon ang driver ay tumalikod at umalis habang si Errol ay lumipat sa lungsod, tinitingnan ang lahat ng iba't ibang tao na nag-aanunsyo ng kanilang mga guild, kumukuha ng mga tao at mga eskrimador na pumila upang subukan ang kanilang kapalaran para sa mas mahusay na mga guild.
Habang nasa daan nakasalubong niya ang isang blonde loli na agad na kumapit sa kanya na parang walang ulo na nagsasabi sa kanya na miyembro siya ng isang sikat na guild at gusto siyang sumali sa kanila. Si Errol ay agad na nag-iingat sa kanya dahil mukhang desperado na siya sa mga miyembro kaya tumanggi siya. Gayunpaman hindi siya pinababayaan ng loli at patuloy siyang pinipilit na sumali sa kanilang guild ng paulit-ulit ngunit ang kay Errol ay hindi isang simple at patuloy na tumatanggi. Tinanong niya siya kung ano ang pinakamalakas na guild dito at malungkot na sumagot na ang Shadowblade Guild ay isa sa pinakamalakas ngayon dahil mayroon itong 8 klase ng mga swordsman. Tinanong niya ang mga direksyon at agad na lumipat patungo sa guild. Napahinto siya sa daan ng gwardya na nagtuturo sa kanya patungo sa reception para sa pagsusulit. Sa reception nakakita siya ng malaking linya ng mga namumuong swordsman na handang subukan ang kanilang kapalaran para makapasok sa sikat na guild na ikinatuwa rin ni Errol na nagtataka kung anong uri ng mga kamangha-manghang tao ang kailangan niyang labanan. Ngunit kapag dumating ang kanyang pagkakataong magparehistro pinagtatawanan siya ng receptionist dahil sa pagiging isang walang klaseng talunan na sinasabing ang mga taong may advanced na klase ng Escrimador lamang ang maaaring mag-apply para sa mga pagsubok sa guild. Sinabi ni Errol na sigurado siyang makakapasa siya sa kanilang paglilitis ngunit tumanggi ang receptionist na irehistro siya. Nalungkot dahil dito nagpa siyang umalis nang makita niya ang 3 sa mga A-ranked swordsman na pumapasok sa bulwagan na agad na tinatrato na parang mga celebrity. Wala siyang masyadong pakialam sa T-Rex at agad na lumingon sa ibang mga guild ngunit isa-isa tinatanggihan siya ng lahat dahil sa wala siyang klase. Pagod bumalik siya sa lungsod kinuha ang liham na ibinigay sa kanya ng kanyang ina at sinabi sa kanya na hanapin ang kanyang lumang guild dahil tiyak na tutulungan siya nitong makahanap ng isang bagay. Iniisip niya kung alam ba ng kanyang ina na mahihirapan siya ng ganito ngunit nagpapasalamat pa rin siya. Bago pa man niya mabasa ang liham muling kumapit sa kanya ang blonde loli na sinasabing handa pa rin silang kunin siya ngunit tumanggi muli si Errol. Literal na sinimulan niyang makiusap sa kanya na sumali sa guild. Sinabihan siyang gawin ito bilang isang kawanggawa at itinuro ang isang magandang bahay ng guild na sinasabing ito ay medyo ikinagulat ni Errol ngunit tumugon ang loli na ang kanilang guild na kilala bilang Dragonfang ay dating ang pinakamahusay sa bansa sa loob ng napakatagal na panahon ngunit kamakailan lamang ay nawala na ito sa kalokohan at sa kasalukuyan ay gusto niyang ibalik ito ngunit sa ngayon ay gusto niyang ibalik ito sa dati ngunit siya ang pinakamahina. Ang pangalang Dragonfang ay biglang tumunog habang naaalala niya na minsang sinabi sa kanya ng kanyang ina ang tungkol sa pinuno ng kanyang guild na isang dual-wielding swordsman na pinangalanan ang guild na Dragonfang pagkatapos ng kanyang espesyal na paglipat. Mabilis niyang inilabas ang sulat para hanapin ang pangalan at sa katunayan ay ang guild na sinasabi ng kanyang ina. Nagpasya siyang sumama sa kanya na labis na ikinatuwa niya ngunit sa pagpasok nila sa silid nakita niya ang isang matandang lasing na lalaki na may isang braso lamang sa sopa. Sinabihan ng lalaki si Errol na pumunta sa ibang lugar dahil ang guild na ito ay tiyak na mapapahamak at umalis habang ang loli ay nagsasabi sa kanya na siya ang kanyang ama na dating pangalawang pinakamahusay na escrimador ng lungsod ngunit mula nang mawala ang kanyang braso ay hindi na siya naging katulad. Pero ginulat siya ni Errol sa pagsasabing gusto niyang sumali sa guild. Ito ay talagang nagpapasaya sa loli at mabilis siyang gumawa ng isang kasunduan na pinuna ni Errol at ibinalik ito sa kanya. Binasa niya ito bago itanong kung bakit iniwan niyang blanko ang kolum ng klase. Ayan nag-reply si Errol na wala daw siyang klase. Pumitik ang loli at naglabas ng espada na sinasabing naisip niya na maaaring isa itong advanced class na escrimador dahil napakahirap niyang makuha ngunit bago pa siya makapagsalita bumukas ang pinto at pumasok sa silid ang isang pulang buhok na dilag na nagngangalang Ray. Agad na tumakbo ang loli patungo sa kanya umiiyak na niloko siya ng walang klaseng idiot na ito na sumali sa guild. Nakuha nito ang agarang atensyon ni Ray at tumingin siya kay Errol na sinasabing hindi niya akalain na makikita siya rito. Nalilito si Errol at nagtanong kung paano niya siya nakilala at mukhang nagulat si Ray na sinasabing sila ay mula sa iisang nayon at nagsanay ng magkasama. Hindi pa rin iyon tumutunog ngunit sa wakas ay napagtanto niya na ang pulang buhok na batang lalaki na nakaaway niya ng maraming beses noon ay talagang hindi isang lalaki ngunit isang babae. Alam din ng loli ang kwento at tinanong niya si Ray kung ito ba ang walang klaseng lalaki na tumalo sa kanya noong bata pa siya dahil palagi niyang iniisip na mito ang kwento. Gayunpaman si Ray ay nananatili pa rin sa pagkatalo at hinamon kaagad si Errol sa isang laban. Nagsimula ang laban at agad na ginamit ni Ray ang twin slash attack na sa tingin ni Errol ay kaya niyang kontrahin ngunit sa kanyang pagtataka ang mga laslas ni Ray ay sumabog sa kanyang sarili at tumama sa kanyang dibdib. Ito ay nakalilito sa kanya ngunit ipinahayag ni Ray na siya ay may kapangyarihang escrimador na klase kaya naman kaya niyang gumamit ng espada na 5 beses na mas mabigat kaysa sa isang normal na espada na nangangahulugang mayroon siyang 5 beses na lakas sa bawat hampas ng espada.
Humanga si Errol sa katotohanang napanatili pa rin niya ang kanyang bilis kahit na gumamit na siya ng mas mabigat na espada, ngunit ang bilis na iyon ay wala sa harap ng sarili niyang bilis. Sa susunod na pag-atake niya, gagawa siya ng after image ng kanyang sarili na nakakagambala kay Ray habang lumilitaw siya sa likod niya at tinamaan siya sa likod. Natarante si Ray at muling sumubok, ngunit pareho ang resulta. Hindi siya makapaniwala na si Errol ay gumagamit ng isang pamamaraan na ginagamit lamang ng mga pinaka-advanced na antas ng mga swordsman, habang napagtanto ni Errol na siya ay napakatangki upang madaig ang kanyang mga normal na pag-atake. Alam din ito ni Ray at sinubukan niyang tapusin ang laban sa pamamagitan ng kanyang mabibigat na suntok, ngunit ginamit ni Errol ang signature counter ng kanyang ina na nagpaluhod kay Ray at tapos na ang laban ng ganoon lang. Dahil doon ganap na nagbago ang ugali ng hamak at muli niya itong tinanggap sa kanilang guild at sinabi sa kanya na ang kanilang guild ay nasa lumpong utang ngayon. Para makaahon sa utang, kailangan nilang pumasok sa mga torneo at lumaban bilang isang grupo ng 3 tao laban sa iba pang mga guild na magkakaroon ng 5 miyembro sa isang koponan. Si Errol gayunpaman ay nasa sabik sa pag-asang lumaban sa malalakas na kalaban at umaasa sa pagkakataong maasa pa ang kanyang kakayahan. Kinaumagahan nagising si Errol sa sarili niyang kwarto sa isang bagong kama na ngayon ay pag-aari niya. Medyo tumatagal bago niya maalala ang lahat ng nangyari simula nang dumating siya dito. Siya ngayon ay kabilang sa parehong maalamat na guild kung saan nagtrabaho din ang kanyang ina na isang malaking bagay para sa kanya. Kaya't nagpasya siyang huwag siyang pababayaan at gawing mahusay ang guild na ito. Nag-freshen up siya at naglakad papunta sa sala kung saan nakatayo na ang hamak at si Ray nag-uusap sa tabi ng apoy tungkol sa mga darating na tournament. Agad na hiniblot ni Lowly si Errol sa pag-uusap na nagsasabing magsisimula na ang torneo sa susunod na linggo at dahil mayroon na silang 3 miyembro sa halip na 2, karapat-dapat din silang makilahok sa torneo. Sinabi niya kay Errol na magiging sobrang hirap dahil ito ay isang elimination-style tournament na may one-on-one na laban, ngunit ang bawat guild ay malamang na magkakaroon ng 5 miyembro na maglalagay sa kanila sa isang malaking kawalan, kaya dapat nilang talunin ang higit sa isang kalaban bawat isa kung gusto nilang makaligtas kahit sa unang round. Ang mababa ay medyo maasahin sa mabuti na sinasabing ito ay dapat pa rin dahil ang kanilang guild ay mayroon ng 2 B-rank swordsman, kaya maliban kung at hanggang sa hindi sila magtatapos sa pakikipaglaban sa isang ranggo na escrimador, dapat silang magkapareha sa mga laban. Si Errol ay medyo bago sa konsepto at nagtatanong kung ano ang eksaktong ibig sabihin ng mga ranggo na ito. Ipinaliwanag ng mababang loob na mayroong 5 kabuoang ranggo mula A hanggang D, kung saan ito ang pinakamataas na ranggo na matamo, at sa 20 escrimador sa Brescia. 20 lamang ang itinuturing na isang ranggo, samantalang ang D-ranggo ay ang ranggo ng isang kumpletong baguhan na alam lamang kung paano humawak ng espada. Ipinagmamalaki niya na pareho sila ni Ray ay B-rank na mga escrimador, at dahil nagtagumpay si Errol na talunin si Ray sa isang tuwid na laban, ibig sabihin ay isa rin siyang B-rank na escrimador tulad nila. Isinasaalang-alang na mayroon silang 3 B-rank swordsman, dapat silang magkaroon ng magandang pagkakataon na lumaban sa mga panimulang round kahit man lang. Dahil doon pumasok ang hamak sa kusina na iwan si Errol sa kanyang pag-iisip. Habang aalis si Ray, hinawakan niya ito at tinanong ang mga kakayahan niya bilang isang power swordsman. Mukhang naiinis pa rin siya sa kanyang pagkawala kahapon, ngunit tumugon na ang isa sa kanyang mga kakayahan ay patigasin ang kanyang panlabas na mana shield para protektahan siya mula sa karamihan ng mga low-powered na pag-atake. Saglit itong pinag-iisipan ni Errol, iniisip kung paano nga ba siya matututo ng ganoong kaalagang pamamaraan nang bigla siyang magkaroon ng ideya. Sinabihan niya si Ray na hampasin siya gamit ang kanyang espadang nakasaklab pa. Sinabi sa kanya ni Ray na hindi siya interesado, ngunit hinawakan ni Errol ang kanyang kamay, nakikiusap sa kanya na gawin ito. Ngunit mukhang nagkakamali si Ray, iniisip na si Errol ay nasa isang Kinky City. Ngunit hindi siya ganap na sumasalungat sa ideya at sinabi sa kanya na marahil ay dapat silang magsimula sa isang bagay na mas normal. Hindi iginagalang ni Errol ang body sa harap niya, na pagtanto na pareho silang nag-iisip ng iba't ibang bagay, at nilinaw nito na gusto niyang saktan siya nito para matutunan niya kung paano gamitin ang kasanayang patigasin ang kanyang mana protection shield na magiging pinakamabisa kapag nakikipaglaban sa maraming umaatake, dahil mas malamang na matamaan ka sa mga ganitong sitwasyon. Siya ay nabigla dito at nagtanong kung siya ay nabaliw dahil ang mga kasanayan ay ibinibigay lamang sa pamamagitan ng banal na biyaya ng Diyosa at ito ay isang bagay na hindi matutunan. Ngunit si Errol ay isang atheist ngayon at sinabihan siyang isara ang kanyang bitag dahil natutunan na niya ang mga kasanayan tulad ng twin blade slice at instant transmission. Pinatigil nito si Ray na sumuko at nagpas siyang subukan ito minsan. Pumunta sila sa training ground kung saan ibinibigay niya sa kanya ang kanyang espada, nagbabala na ang kanyang espada ay 5 beses na mas mabigat kaysa sa anumang normal na espada. At kung wala ang brute strength skill, hinding-hindi ito magagawa ni Errol.
Ngunit muling pinatahimik ni Errol ang feminist sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang espada paglabas nito at pag-ugoy nito ng may nakakagulat na biyaya at kadalian. Si Ray ay muling naiwang tulala nagtatanong kung paano niya nagagawa ang lahat ng ito habang walang klase at walang anumang kasanayan. Sagot ni Errol anuman ang kanyang natutunan niya sa pamamagitan ng dedikasyon at pang-araw-araw na pagsasanay. Ipinangako niya na pantayan ang kanilang talento sa pamamagitan ng purong pagsusumikap at pagsisikap. Binago nito ang puso ni Ray at humingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga komento bago bawiin ang espada at sumang-ayon sa pagsasanay ngunit binalaan siya na hindi siya magpipigil. Pumayag si Errol at sinubukang manligaw ngunit lumipas na ang sandaling iyon at hinampas siya ng body sa mukha gamit ang kanyang nakasaklab na espada. Maya-maya pa ang hamak ay tumatakbo pababa sa training ground humihingal at stressed at sinabi kina Errol at Ray na nalaman lang niya kung aling guild ang kinakalaban nila at hindi ito magandang balita. Sinabi niya sa kanila na ang grupong kanilang kinakalaban ay walang iba kundi ang mga miyembro ng nangungunang guild na Black Blade na mayroong mahigit sa 8 ranggo na eskrimador na pinamumunuan ng kanilang pinunong si Jeyo na kilala na kasing bisyo ng isang ulupong. Ngunit ang mga mababa ay walang planong umatras din at sa isang maapoy na pananalita ay nagsasabi sa kanila na gagawin nila ang kanilang makakaya upang talunin ang kanilang mga kandidato. Napatingin siya kay Errol na nakadapa sa lupa matapos bugbugin ni Ray sa training session. Nagtatanong ang hamak kung patay na si Errol ngunit sinagot ni Ray na gumagawa lang sila ng ilang espesyal na pagsasanay ngunit iniisip ng hamak na inilalabas lang ni Ray ang kanyang stress sa baguhan. Sa wakas ay bumangon si Errol na nagsasabing siya ay nagugutom pagkatapos na mabugbog ng labis at gusto ng ilang grub. Lumipas ang 1 linggo sa panahon ng pagsasanay at sa wakas ay dumating na ang araw ng kompetisyon. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng bansa ay nagtitipon sa Coliseum tinatalakay ang habang si Errol ay lubos na nabighani sa kung gaano kalaki ang venue. Nolinagan ng mga hamak na sinasabi ng mga tao na ang mga pangil ng dragon ay bumagsak at nasunog na nag-alab sa kanyang init ngunit napigilan siya ni Ray. Napagtanto ni Errol na ang mga tao ay nagsusugal din dito na naglalagay ng pera sa kung aling mga koponan ang mananalo at ang mga mababang loob ay nagsasabi sa kanya na sa kasalukuyan ang mga posibilidad sa kanilang laban ay 20-1. Sinabi ni Errol na ito ay medyo kahanga-hanga ngunit mababang loob na sumisigaw sa kanya na tumahimik dahil nangangahulugan ito na walang sinuman sa buong lungsod ang naniniwala na maaari silang manalo laban sa Black Blade Guild. Ngunit ito ay maaari ding maging isang blessing in disguise dahil kung sila ay manalo maaari silang makawala ng maraming pera mula sa isang laban. Sinubukan ni Ray na pakalmayan siya ngunit napakalayo niya. Tulad ng isang apoy na nagninanga sa kanyang mata. Sinabi niya na kailangan nilang manalo sa laban na ito kahit na ano dahil kapag natalo sila wala ng guild at para masigurado na sila ay maging sobrang mayaman pagkatapos ng kanilang laban siya ay nagpautang sa pamamagitan ng paglalagay sa guild house bilang isang collateral upang kung sila ay manalo ang kanilang buhay ay mababago sa kanila magpakailanman at walang sino man ang mapag-uusap ang mabuti para sa kanila at walang sino man ang mapag-uusapan nila. Tinanong ni Ray kung paano kung matalo sila bagaman at ang mababang tumugon na hindi mahalaga dahil kung natalo sila mawawala pa rin sa kanila ang lahat. Bigla siyang tinawag ng isang lalaki na lumabas na walang iba kundi si Jeyo ang pinuno ng Black Blade Guild na nagsimulang maliitin ang mga maralita at ipinaliwanag na siya ang humila ng ilang mga string upang gawin ito kaya ang pinakaunang laban ay sa pagitan ng kanilang mga guild. Ito ay magiging isang madaling labanan para sa kanila na tiyak nilang mapanalunan at kasabay nito ay maaari nilang ganap na bawasan ang mga huling baga ng guild na dating pinakamagaling noong unang panahon. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala na parang nanalo siya nangangahulugan iyon na siya ang may pinakamahusay na guild ngunit mangyayari lamang iyon kung magagawa niyang talunin ang kanilang ranggo na eskrimador ngunit sa isang walang klaseng talunan sa kanilang koponan mukhang hindi ito malamang. Dahil doon ay tinatawanan niya ang sarili niyang katalinuhan at nag-good luck sa kanila bago umalis. Hindi nagtagal ay pumasok na sila sa arena kung saan napagtanto ni Errol na si Jeyo mismo ay tila hindi lumalaban at nagtataka kung ito ay nagpapataas ng kanilang tsansa na manalo ngunit sinabi sa kanya ni Ray na ang kanilang buong koponan ay isang ranggo kaya hindi mahalaga at ang kanilang kasalukuyang lineup ay tila mas agresibo kaysa karaniwan. Sa wakas ay dumating na ang oras para sa labanan at ipinakilala ng tagapagbalita ang mga kalahok. Mula sa gilid ng Black Blades isang batang may berdeng buhok na may klase ng eskrima ang ipinadala na buong pagmamalaking nagpahayag na matatalo niya ang buong kalabang koponan habang ang komentarista ay nagulat nang makita niya na mula sa gilid ng Dragon Fang si Errol ang walang klaseng eskrimador ay lalaban. Ang batang eskrima ay tila walang interes dahil hindi mahalaga kung gaano kabilis niyang talunin ang isang walang klase na tulalo ngunit nagpa siya pa rin na gawin ito mula noon ay maaari siyang makipaglaban sa mga babae.
Magsisimula ang laban at sa loob ng ilang segundo ang eskrimador na bloke ay sumugod at sinaksak si Ariel sa dibdib na ikinagulat ng lahat sa kanyang bilis, ngunit habang si Loli ay nag-aalala kay Ariel, sinabihan siya ni Ray na tumingin ng mabuti dahil lumilitaw na ito ay anino lamang ni Ariel. Mukhang nagulat ang eskrima ngunit hindi ito nagpatinag sa kanya at tumalikod siya at sumugod muli para lamang makahanap ng isa pang larawan. Napagtanto niya na hindi ito matatapos ng mabilis gaya ng inaasahan niya dahil napapalibutan siya ng mga larawan ni Ariel, ngunit hindi mahalaga sa kanya dahil plano niyang gamitin ang kanyang bilis para saksakin silang lahat. Ang mga after images ay sabay-sabay na umaatake at ang eskrima ay naglalasla sa kanilang lahat para lamang masaksak ng tunay na Ariel na nakagawa ng 3 after images na talagang mahirap. Bumagsak ang eskrima sa lupa at tapos na ang laban ng ganoon lang. Sinabi ni Ariel na ang kanyang ina ay dating nagsasanay sa kanya habang gumagamit ng 5 larawan ng sabay-sabay at iyon ay naging madali sa kanya. Laking gulat ng komentarista nang sumabog ang publiko sa palakpakan para sa walang klaseng kandidato. Napagtanto niya na kahit na sinubukan niya ang eksaktong parehong pamamaraan tulad ng Eskrima Boy, ang kanyang ay hindi pino na nangangahulugan na kailangan niya itong gawin ng higit pa. Ang susunod na laban na kakaharapin ni Ariel ay laban sa isang dual wielder na nagtutulak sa pag-atake na may tuloy-tuloy na barrage ng sword strike, ngunit nagawa ni Ariel na harangan silang lahat bago gamitin ang twin slash attack para mapabagsak ang kanyang kalaban. Sa pagbagsak ng dalawa, ang susunod na kalaban na makakaharap niya ay lumabas na isang reverse grip dagger wielder na mas maingat sa kanyang hakbang at gumagamit ng grupo ng martial arts technique sa tabi ng kanyang talon, ngunit walang silbi iyon dahil masyadong mabilis si Ariel para sa kanya at nalito siya sa mga after images bago siya hinampas mula sa likuran. Parehong nabigla sina Ray at Loli sa katotohanang natalo lang ng lalaking ito ang 3 ranggo na eskrimador nang hindi nagpawis sa record ng oras na talagang pumupuno sa mga maralita ng pag-asa na talagang manalo sa laban. Ang susunod na laban ay lumalabas na medyo mas mahirap dahil siya ay itinugma laban sa isang shield swordsman na kilalang matigas, at dahil hindi makakarating si Ariel ng anumang mga critical na hit, napilitan siyang sumayaw at dahan-daang hinihina ang kanyang proteksyon ng paunti-unti. Sinisigawan siya ng kanyang kalaban na hindi siya maaaring maging walang klase, ngunit sinagot ni Ariel na kung ano man ang kanyang narating ay sa pamamagitan lamang ng pagsusumikap at wala ng iba. Sinabi sa kanya ng Brute na hindi siya masyadong madadala ng pagsusumikap kapag nakikipaglaban siya sa talento, habang nagmamadali siyang sumulong gamit ang kanyang shield bash skill, ngunit nagawa ni Ariel na gamitin ang isa sa signature technique ng kanyang ina sa foresight habang hinuhulaan niya ang mga galaw ng kanyang kaaway at nagawa niyang ibagsak ang shield. Sa pamamagitan nito ay ginagamit niya ang pamamaraan na natutunan niya mula sa kanyang huling kalaban, ang martial arts guy, at sinisipa ang Brute sa tiyan. Pagkatapos ay kinuha niya ang kalasag at nagsimulang sumulong. Nagalit ang Brute at sinubukang umatake, ngunit napigilan ni Ariel bago sumugod at gamit ang parehong shield bash para sirain ang kanyang kalaban. Ang mga tao ay nagsimulang magkagulo at tinawag siyang sinungaling na hindi nagbubunyag ng kanyang ranggo at klase. Kaya dinala ng mga organizer ang kanyang class ID patungo sa Magic Crystal Ball at i-broadcast ng live na isa nga siyang walang klase. With that out of the way, inaanunsyo na ang susunod na kalaban na parang iba. Ang eskrimador na ito ay pinangalan ng Masamune at siya pala ay mula sa angkan ng samurai mula sa silangan na may hubog na espada na tinatawag na katana. Bago pa man ilabas ni Masamune ang kanyang espada, naramdaman ni Ariel ang panganib at naghanda. Dahil alam niyang hindi magiging kasing dali ng iba ang laban na ito, napagtanto niya na pinaplano ni Masamune na gamitin ang kanyang ultimate skill at parang ahas na naghihintay na hampasin. Ngunit si Ariel ay nakikiusyoso kaya sumulong siya, inilalagay ang sarili sa panganib. Sa sandaling pumasok siya sa hanay ng eskrimador, inilabas ni Masamune ang kanyang espada patungo kay Ariel, ngunit kahit papaano ay mas mabilis si Ariel at nawala sa kanyang likuran. Nagulat si Masamune, ngunit sinabi sa kanya ni Ariel na siya talaga ang pinakamabilis na tao na nakita niya sa lungsod, ngunit sa kasamaang palad para sa kanya ang kanyang sariling ina ay mas mabilis kaya sanay na siya. Sa pamamagitan nito, ginagamit niya ang ultimate skill ng Sword Princess, sinasaksak ang kanyang kaaway ng maraming beses, tinatalo siya. Dahil doon nabigla ang lahat sa katahimikan dahil ang inaakalang pinakamahina na miyembro ng pinakamahina na guild ay nilinis na lamang ang pinakamalakas na miyembro ng pinakamalakas na guild. Si Ariel ay lumakad patungo kay Ray at sa mababang loob na nasiyahan sa katotohanang dapat ay kumita sila ng sapat na pera upang magpatuloy ang guild. Nang gabing iyon, nang bumalik sila sa bahay ng guild, agad silang nagsimulang magdiwang kasama ang mga inumin sa paligid. Nabigla pa rin si Ariel sa katotohanan na ang hamak ay nasa hustong gulang na para uminom, ngunit sinabi niya na siya ay isang matandang babae kahit na siya ay mukhang maliit. Hindi pa rin siya makapaniwala na nag-iisang natalo ni Ariel ang 5A ranked swordsman ng pinakamahusay na guild sa bansa ng mag-isa. Nagpasya siya na dapat niyang subukang manligaw sa kanya dahil siya ang kanyang tiket para makaahon sa kahirapan at dilim.
Sinusubukan niyang hilingin ang kanyang kamay sa kasal na sinasabing matupad niya ang lahat ng kanyang mga hangarin. Ngunit si Errol ay isang tunay na palatandaan at tinatanggihan siya na sinasabing mas gusto niya ang isang tulad ni Ray sa halip. Agad nitong ikinamula si Ray nang bumangon sa kanyang kinauupuan, sinisigawan si Errol na itigil na ang pagsasabi ng ganyan dahil lang sa gusto nitong tumalikod. Pero seryoso itong pinag-isipan ni Errol. Tinanong niya kung bakit niya iisipin na pinagtatawanan siya nito at sinagot niya na noong bata pa sila tinawag niya itong lalaki sa labanan ng espada. Sinabi niya na ang sinumang makakilala sa kanya ay nagsabi na wala siyang pangbabaeng anting-anting, ngunit nakakakita si Errol ng dalawang malalaking anting-anting na babae doon mismo sa kanyang harapan at nakikiusap na magkaiba. Napagtanto ni Loli na si Ray ay ganap na walang ideya kung ano ang kanyang pinakamalaking lakas at kung paano niya ito magagamit, kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Sa pamamagitan nito, sinimulan niyang himas-himas ang mga binti ni Errol na sinasabing pagod ito sa lahat ng labanan sa maghapon at sinabihan itong makipagkita sa kanya sa kwarto. Agad na napahiya si Ray, sinabihan si Loli na itigil na ang pagsasabi ng mga kakaibang bagay, ngunit ang hamak ay ngumiti ng matalim na sinasabing bibigyan niya lang siya ng isang karapat-dapat na masahe pagkatapos ng nakakapagod na araw. To her surprise though, Errol replies that he would prefer na magpamasahe kay Ray. Ang kanyang ideya ng masahe ay tinatamaan ni Ray sa training ground habang sinusubukan niyang makabisado ang reinforcement magic na ginagamit ni Ray nang walang kahirap-hirap salamat sa kanyang klase at kakayahan. Nagmamasid mula sa balkonahe, iniisip kung may ideya si Errol kung ano talaga ang masahe. Ang patuloy na kaguluhan ay nagtatapos sa paggising sa ama ni Loli na bumaba sa lugar ng pagsasanay, ganap na nagutom, nagrereklamo tungkol sa ingay na sinasabing hindi nila kailangang ilabas ang pagkadismaya ng pagkatalo sa torneo bago pa man ito magsimula sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Loli na sa katunayan ay nanalo sila sa kanilang laban na laban sa kasalukuyang pinakamahusay na guild. Nakuha nito ang kanyang atensyon, ngunit sa palagay niya ay ipinadala ng Black Blade ang kanilang rango B o C na mga baguhan bilang kumpay ng kanyan. Ngunit lalo siyang ikinagulat ni Loli sa pagsasabing ang lahat ng kanilang mga kalaban ay luhaan at hindi lamang iyon, ngunit natalo silang lahat ni Errol sa kanyang sarili nang walang anumang tulong. This shocks her dad out from his hangover as he looked at Errol Bogbog, at Bogbog iniisip kung ganoon ba talaga kalakas ang batang ito. Sinabi ni Loli na marami siyang taya at dahil nawalis ni Errol clean ang koponan ng kaaway na abot niya ang jackpot at ngayon ay hindi lamang sila nabaon sa utang, ngunit mayroon ding sapat na pera upang mabayaran ang kanilang mga gastos sa pagpapatakbo. Gayunpaman ang kanyang ama ay hindi masyadong maasahin sa mabuti na sinasabing kung sa isang swerte ay talagang ganoon kalakas ang batang ito, malapit na siyang mapoach ng mas malalaking, mas maimpluwensyang at mas mayayamang guild, kaya hindi siya dapat umasa. Sinabi sa kanya ni Loli na huwag mag-alala tungkol doon dahil malapit na siyang magpakasal kay Errol, ibig sabihin habang buhay silang magsasama. Inanunsyo ni Errol na hindi siya gagawa ng ganoon, ngunit hindi nagtagal ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa kanyang ama na sinasabing si Loli ay maaaring isang makapal ang ulo, ngunit hindi bababa sa siya ay hindi isang talunan na sumusuko sa lahat. Ito ay isang malinaw na paghuhukay sa tatay ni Loli na nakatingin sa kanya ng mapanganib, ngunit hindi nakuha ni Errol ang pahiwatig at ipinagpatuloy niya na dapat siyang huminto sa kanyang pagmop at magsimulang kumilos ng higit pa sa kanyang edad dahil mayroon pa siyang isang natitirang kamay at maaaring humawak ng espada sa kamay na iyon. Nag-trigger ito sa kanyang ama na agad na hinawakan si Errol sa kwelyo na sinasabi sa kanya na iwasang magsalita sa mga paksang hindi niya alam. Sinabi niya kay Errol na ang dual-wielding swordsman na hindi kayang dual-wield ay isang pag-aaksaya ng oxygen. Sinabi ni Errol na hindi siya sang-ayon dahil siya mismo ay isang walang klaseng estremador na nakikipagkumpetensya at sinusubukang umangat sa mundong ito. Dahil doon ay itinulak siya ng kanyang ama at naglakad pabalik sa itaas. Agad na lumapit sina Loli at Ray sa tabi ni Errol, tinanong kung okay lang siya at humingi ng tawad si Loli sa inasal ng kanyang ama habang nagpapasalamat kay Errol sa pagsasalita. Sinabi ni Errol na kahit na nawala na siya ng braso at naligo sa mahabang panahon ang kanyang ama ay malakas pa rin at sayang ang pagtanggi niyang gamitin ang kanyang hindi kapani-pani, walang lakas at karanasan. Iniisip niya sa kanyang sarili ang lahat ng mga cool na kasanayan na maaari niyang matutunan mula sa isang dual-wielding swordsman at ipinangako niya sa kanyang sarili na udyukan niya ang ama ni Loli na si Rod na kunin muli ang espada. Nabalitaan ni Loli ang tungkol sa kanyang bid na matuto ng mga bagong kasanayan at iminumungkahi niyang kunin niya ang ilan sa mga piitan malapit sa lungsod. Si Errol ay ganap na nakakalimutan tungkol sa mga piitan, kaya't sinabi sa kanya ni Ray na ang mga piitan ay mga kuweba sa ilalim ng lupa kung saan ang mga halimaw ay lumilitaw sa daan-daan at ang buong lugar ay puno ng mga bitag na ginagawa itong isa sa mga pinakamagandang lugar upang matuto ng mga bagong kasanayan at mag-level up sa mas totoong buhay na karanasan sa labanan na makakatulong sa kanila sa panahon ng Sword God Cup.
Walang ideya si Errol kung ano ang kanyang pinag-uusapan kaya ipinaliwanag niya na taon-taon ay nagho-host ang lungsod ng isang paligsahan kung saan lumalahok ang pinakamahuhusay na eskrimador sa bansa upang ipakita ang kanilang mga kakayahan at patunayan na sila ang nag-iisang pinakamahusay na eskrimador sa bansa. Agad na kumuha ng form si Loli at sinabihan si Errol na punan ito kung gusto niyang sumali ngunit sa takot ni Ray pinunit niya ito sa harapan nila. Nalilito si Ray at nagtanong kung ayaw niyang sumali sa paligsahan ngunit sumagot si Errol na sinusubukan ni Loli na hilahin siya ng mabilis at binibigyan siya ng sertipiko ng kasal upang pirmahan sa halip. Ngunit tumawa si Loli na sinasabing sinusubok lang niya ang tubig ngunit tapos na si Errol sa pagiging mabuting bata at sinunggaban siya ng hubad na hubad sa likuran para turuan siya ng leksyon. Kinaumagahan nagising si Errol at nakita niya si Loli na sinusubukan siyang salakayin ngunit iniwasan niya ito at itinali sa kama bago umalis. Nang maglaon sa araw na iyon sabay silang pumunta sa mga dungeon kung saan ipinaliwanag ni Loli na ang lahat ay tatayo sa mga teleportation circle kung saan maaari silang mag-teleport sa antas ng dungeon na gusto nilang ngunit maaari ka lamang pumunta sa mga antas na napuntahan mo na dati. Sinabi ni Loli na umabot na siya sa level 12 habang si Ray ay umabot sa 14. Agad na nagpasya si Errol na sumama kay Ray sa ika-14 na antas ngunit sinabi ni Loli na hindi ito gumagana sa ganoong paraan at kailangan niyang pisikal na naruroon sa antas upang makapunta doon muli. Nakakainis iyon dahil gusto ni Errol na labanan ang pinakamalakas na halimaw na makikita niya sa simula ngunit sinabihan siya ng Loli na huwag mag-alala dahil alam niya ang isang napakaikling ruta na magdadala sa kanila sa ibabang palapag ng napakabilis. Sumangayon sila sa plano ngunit sinubukan ni Loli na kunin si Errol ng mag-isa na sinasabing maaaring ipagpatuloy ni Ray ang kanyang level 40 na pagtakbo dahil hindi na kailangan ni Errol ng dalawang gabay at sinimulang hilahin siya palayo. Ngunit si Errol ay hindi ganoon kadaling manipulahin at pinakiusapan si Ray na sumama sa kanila. Pumasok sila sa unang palapag kung saan agad silang inatake ng dalawang knight in armor. Inilabas ni Errol ang kanyang espada at nagsimulang makipagsagupaan sa isa sa kanila habang kinukuha ni Ray ang isa pa. Nagulat siya nang mapansin na kahit na may mabibigat na sandata ang kabalyero ay gumagalaw ng may hindi kapani-pani walang liksi ngunit ito ay hindi niya kayang harapin. Kaya't ginamit niya ang kanyang dash step at pinutol ang ulo ng knight para lang mapagtanto na ang buong armor ay walang laman at pinapagana ng mana ng piitan mismo. Ang kabalyero ay nagsimulang kumilos muli kahit na wala ang ulo nito at sinabi ni Ray na wala silang tunay na kahinaan at hindi rin nakakaramdam ng sakit. Kaya't nagpasya si Errol na gawin ang mga binti na gumagana ng maganda habang ang mga Magic Knight ay bumagsak sa lupa. Nakikipag-usap din si Ray sa kanyang kalaban na sinasabing malapit na silang mag-regenerate kaya kailangan nilang magpatuloy. Bago lumipat pa tinanong ni Errol si Loli kung ano ang kanyang klase at buong pagmamalaki niyang sinabi na siya ay isang fencer at nangakong ituro sa kanya ang anumang gusto niya sa training ground o sa kama. Ngunit muli siyang tinanggihan ni Errol at nagpatuloy. Bago sila pumasok sa ikalawang antas nakarinig sila ng mga sigaw ng tulong na nagmumula sa pintuan at nang makalapit sila nakita nila ang isang lalaking puno ng dugo na kaluhod sa sahig at nagmamakaawa. Iminungkahi ni Ray na dalhin siya sa ibabaw ng lupa ngunit tumanggi ang lalaki na sinasabing nasa loob pa rin ang kanyang mga kaibigan at nasaktan sila ng husto ng isang booby trap. Nakiusap siya sa mga ito na tulungan silang iligtas ang kanyang mga kaibigan ngunit agad na nagnegosyo si Loli para humingi ng pera bilang kapalit ng tulong. Nagulat siya binayaran pa siya ng lalaki ng malaking halaga mula sa perang napanalunan niya sa pagsusugal ngunit may naramdamang mali si Errol. Habang naglalakad sa likuran ng lalaki napapansin niya na sa tuwing nawawalan siya ng dugo ng ganoon hindi niya kayang umupo mag-isa ng walang holy water lalo pat maglakad hanggang sa pabalik sa isang delikadong silid. Napagtanto niya na ang dugo at ang mga pinsala ay ganap na peke ngunit nagpa siya na itago ang impormasyong ito sa kanyang sarili dahil lang sa tingin niya ay maaaring humantong ito sa isang bagay na kawili-wili at masaya. Dinala sila ng lalaki sa isang lihim na silid kung saan nakakita sila ng bakas ng dugo at isang puddle sa gitna na may isang solong gintong barya. Ang pagkakita sa barya ay agad na nakakaakit kay Loli na pumunta upang kunin ito ng may lumitaw na teleport circle sa ilalim nila. Napagtanto ni Ray na ito ay isang setup habang ang lalaki ay ngumisi sa kanila na sinasabing siya ay binayaran ng maayos upang gawin lamang ang isang madaling trabaho. Ngunit sa kanyang pagtataka ang magic circle ay nag-teleport sa kanya kasama ang iba. Lumitaw silang lahat sa isang palapag na kahit si Ray ay hindi pa nakikita ibig sabihin ay mas mababa pa ito sa ika-14 na palapag ngunit wala pang senyales ng malalakas na kalaban. Ang taong nagpanggap na nasaktan ay nanginginig sa takot habang nauutol na ito ang dapat na pinakamababang palapag sa piitan kung saan matatagpuan ang Advanced Sword God. Biglang lumitaw sa harap nila ang isang knight na may rainbow enchanted armor ngunit ayaw maniwala ni Loli sa kwento ng Sword God class na inakala ng lahat na mito lamang.
Gayunpaman napagtanto ni Errol ang problemang kanilang kinaroroonan at agad na itinulak pababa si Lowly habang ang Diyos ng Espada ay nagpadala ng isang aerial slash ng napakalakas na nabasag nito ang mga pader ng piitan. Nang walang pag-aaksaya ng oras sinalakay ng Diyos ng Espada si Errol na halos hindi nakakakuha ng kanyang espada sa oras. Pinipigilan ang pag-atake kahit na naitulak siya sa pader na pagtanto niyang naligtas niya iyon dahil lang sa reinforcement magic training na nakuha niya mula kay Ray. Sinusubukan niya ang paglaslas pabalik sa kanyang kalaban ngunit ang kabalyero ay napakabilis at ginagamit ang lahat ng mga advanced na galaw upang bumalik. Sa pamamagitan nito ngumiti siya na sinasabing ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang kanyang sarili. Ito ay ganap na nabigla sa kanyang partido habang ginagamit niya ang parehong divine step technique upang isara ang distansya at itinulak ang pag-atake na tinamaan ang kabalyero ng isang barrage ng mga guhit na naharang. Ang kabalyero ay pinilit na umatras ngunit gumagamit ng isang kasanayan na nagiging sanhi ng gravity sa silid na tumaas na pinipilit ang iba sa sahig. Ngunit madaling napanatili ni Errol ang kanyang paninindigan dahil naranasan na niya ang parehong bagay noong bata pa siya ang pagsasanay laban sa kanyang ina. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya noon para lang makatayo kaya nang umatake ang mama niya wala siyang magawa. Pero this time iba na. Ginagamit niya ang gintong barya upang paalang bisa ang pag-atake na lumilikha ng isang maliit na pagbubukas at ginagamit ito ni Errol sa buong potensyal nito. Gamit ang isa sa pinakamalakas niyang kakayahan na tinatawag na Infinite Break nagkapira-piraso ang kabalyero pagkatapos ng pag-ataking iyon na ikinagulat ng lahat na naruroon sa silid. Nabawi niya ang kanyang lakas gamit ang ilang banal na tubig at pagkatapos silang lahat ay ligtas na lumabas sa piitan sa pamamagitan ng teleportation spell. Bumalik sa bar muling umiinom si Rod nang marinig niya ang pag-uusap ng tatlong batang tulala na nag-uusap tungkol sa kung paano nila niloko ang mga bagong miyembro ng Dragon Fang Guild sa isang bitag at malamang na hindi na sila babalik. Lumapit si Rod sa kanila at binasag ang kanilang mesa sa isang suntok inutusan silang ibunyag ang lahat ng kanilang nalalaman. Ngunit siya ay nag-ambala ni Jorg na tumatawag sa kanya na isang walang kwentang lasenggo. Agad na napagtanto ni Rod na ito ay maaaring itinakda ni Jorg na nangangahulugan na ang pagkakataon na mabuhay ang kanyang anak na babae ay napakaliit ganap na sira. Tumakbo siya patungo kay Jorg ngunit itinulak siya sa isang tabi na parang isang magsasaka habang nakaluhod siya sa lupa na nagnanais na mailigtas ang kanyang maliit na babae. Ngunit may biglang boses mula sa pinto ang nakakuha ng kanyang atensyon at lumingon siya para makita si Lowly kasama sina Errol at Ray na pumasok sa tavern nag-uusap tungkol sa kung gaano sila kagutom. Napansin ni Lowly ang kanyang ama at ang pangit na si Jorg ngunit nagulat siya nang yakapin siya ni Rod ng mahigpit nagpapasalamat sa Diyos sa pagtiyak na ligtas ang kanyang anak. Tinawag ni Ray si Jorg na sinasabing nakuha nila ang lahat ng impormasyon mula sa kanyang crony na umamin na ito ay lahat ng plano ni Jorg ngunit tulad ng sinumang politiko. Tumanggi siyang aminin ito na sinasabing lahat ay may pananagutan para sa kanilang sariling kaligtasan sa mga piitan at iniisip ni Errol na ito ay isang wastong punto. Sinabi ni Rod kay Jorg na hindi siya makakatakas dito ngunit tinawag lang siya ni Jorg na lasing na basura at lumabas ng silid habang iniisip ni Errol kung anong mga bagong trick ang kailangan niyang harapin ngayon. Lumipas ang ilang araw at ngayon ay nakakuha si Lowly ng scroll na naglalaman ng lahat ng paunang bracket para sa paligsahan. Sa kanyang kakilakilabot siya ay lumabas na kaparehas ng bracket ni Errol na agad na dumudurog sa kanyang espiritu dahil nangangahulugan ito na talagang wala siyang pagkakataong manalo sa prelims at aktwal na kumakatawan sa kanyang guild sa pangunahing paligsahan. Medyo nalilito si Errol tungkol sa konsepto ng prelims kaya sinabi sa kanya ni Ray na dahil ang torneo ng Sword God ay nagbibigay inspirasyon at umaakit ng napakaraming naghahangad na swordsman halos imposibleng dalhin silang lahat sa pangunahing paligsahan. Kaya inaayos ng lungsod ang mga prelim na may iba't ibang bracket batay sa isang dice roll. Kumpletong swerte ang makakaharap kung sino ang nasa bracket at ang mananalo mula sa bawat bracket ay makakitama ng direktang ticket sa pangunahing paligsahan. Tiningnan ni Errol ang scroll na binabasa ni Ray at napansin niyang ibang grupo siya kaysa sa kanya. Nagpapasalamat siya sa Diyos para doon dahil wala siyang pagkakataong lumaban kay Errol. Nagsimula siyang manalangin sa Diyos na tulungan siyang malinis ang prelims nang walang gaanong problema habang si Errol naman ay pinagtatawanan siya dahil sa pagkakaroon ng mga problema sa tatay. Ngunit pinutol sila ni Lowly sinasabing kailangan nilang bumalik sa mga piitan para sa pagsasanay. Ngunit si Errol ay masyadong naiinip sa mga piitan sa puntong ito at gustong lumangoy. Gayunpaman sinubukan ni Lowly na magpakyut na nagsasabi sa kanya na kailangan niya ng isang malakas na lalaki upang ipagtanggol siya kung sakaling mangyari ang timog. Napagtanto ni May kung gaano kaawa-awa si Lowly at plano niyang turuan siya ng isa o dalawang bagay tungkol sa pagiging independent.
Ngunit bago sila makaalis lumitaw si Rod sa silid medyo masyadong madrama habang hawak niya ang kanyang anak na sinasabi sa kanya na maging mas ligtas dahil hindi nila alam kung kailan magpapasya si George na mag-strike muli. Kitang-kita ni Loli ang takot sa tatay niya kaya mataimtim siyang pumayag na i-play safe ito bago lumabas. Lumingon si Rod at nadatnan si Ariel na tahimik na hinuhusgahan siya. Ngunit sinabi ni Rod na mayroon pa siyang oras upang pagsamasamahin ang kanyang pagkilos at maging isang proteksyon na ama sa kanyang anak na babae. Ngunit si Ariel ay ngumiti lang sinasabing hindi pa huli ang lahat para maging isang mabuting tao at umalis. Lumipas ang ilang linggo at sa wakas ay dumating na ang araw ng prelims. Magsisimula ang mga laban habang ang mga manunood ay nagsasaya mula sa ramparts habang ang mga manlalaban ay nagsasagupaan sa isa't isa sa magkagulong mga spark at atake ng espada. Dahan-dahan ngunit tiyak na ang grupo ay nagsimulang manipis habang ang mga tao ay naaalis at maging si Loli ay natalo sa kanyang laban bago pa man makaharap si Ariel. She broods in the corner sad about the result since she at least hoped to reach the finals this time around. Ngunit walang pakialam si Ariel sa kanyang nararamdaman sinasabing nag-aalala siya ng walang dahilan na hindi siya manalo sa prelims dahil nasa iisang bracket sila dahil matatalo pa rin siya. Dahil doon ay mas malungkot si Loli kaysa dati ngunit hinailan niya ang sarili at sinabihan itong panatilihing magbantay kahit na siya ay talagang malakas dahil ang isa pang finalist ng kanilang grupo ay may ilang mga espesyal na trick sa kanyang manggas. Si Ariel gayunpaman ay tila hindi masyadong nag-abala at tumugon na nakita na niya ang halos lahat ng mga pakulo mula sa kanyang mga laban sa loob ng mga piitan kaya't nagdududa siya na sorpresahin siya ng kalaban na ito. Ang Loli gayunpaman ay hindi masyadong sigurado dahil siya ay tumugon na ang pulang buhok na Escrimador ay talagang isang magic swordsman na maaaring gumamit ng kanilang mga magic spell upang palakasin ang kanilang mga espada gamit ang mana at dagdag na kapangyarihan. Ito ay isang kawili-wiling punto dahil hindi inaasahan ni Ariel na papayagan ng lungsod ang paggamit ng mahika sa isang paligsahan batay sa pagiging pinakamahusay na Escrimador. Sumagot si Loli na hindi mahalaga kung ano ang iyong klase kailangan mo lamang na maging bahagi ng isang guild upang makapasok sa paligsahan. With that the announcer calls for Ariel and Loli bids him luck. Umakyat siya sa arena at humarap sa babaeng may pulang buhok na diretsyong sinabi sa kanya na siya ay isang magic swordsman at ito ay isang tanggap na klase. Kaya tayo niyang marinig itong magbip at umungol kung paano naging unfair ang laban dahil sa kanyang mahika. Sinabi sa kanya ni Ariel na wala siyang pakialam at ang pinakamahusay na manlalaban ang mananalo sa laban. Sa pamamagitan nito sinimulan na ng announcer ang laban at agad na sinimulan siyang batuhin ng babaeng may pulang buhok ng apoy. Si Ariel ay kumukuha ng matrix at iniiwas ang mga pag-atake ng paisa-isa habang pinapalihis at nilalaslas ang iba. Ang Magic Swords Girl gayunpaman ay tila may walang katapusang pool ng mana habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang barrage ngunit si Ariel ay umiwas at humabol sa mga pag-atake upang makalapit at personal. Agad niyang sinubukang hampasin siya ngunit nagawa niyang harangin ng babae habang gumagamit ng isa pang ball ang apoy upang pilitin siyang bumalik. Nagsisimulang maramdaman ni Ariel ang kanyang mga kakayahan at komento na dapat ay medyo maginhawa upang magawang lumipat mula sa malalapit patungo sa malalayong pag-atake sa kalooban. Ipinagmamalaki niya kung gaano siya kagalingan at hinding-hindi siya matatalo ng walang klaseng talunan na tulad niya ngunit sumagot si Ariel na hindi siya master ng alinman sa dalawang disiplinang iyon kahit na alam niya ang mga pangunahing kaalaman sa dalawa. Talagang iniinis siya nito at ipinangako niyang papakainin niya ang kanyang mga salita habang ginagamit niya ang kanyang mahika para ibuhos ang apoy sa kanyang talong ginagawa itong nagninangas na espada na sinasabing ang isang tunay na klase ng magic swordsman ay maaaring gumamit ng ganito. Dahil doon ibinaba niya ang kanyang espada dahilan upang mahabol ng apoy si Ariel na kalmadong tumabi at humamplas dito ngunit maging siya ay nahihirapang maunawaan kung saan darating ang susunod na pag-atake dahil sa kanyang mali-mali na paggalaw. Kinikilala niya ang kanyang talento na sinasabing malamang na nag-ensayo siya ng mabuti ngunit hindi nagtagal ay tumayo siya sa isang lugar at talagang tinuturuan siya kung ano ang hitsura ng aktwal na karunungan habang sinisimulan niyang ilihis ang mga pag-atake ng apoy nang hindi man lang gumagalaw kahit isang pulgada mula sa kanyang posisyon. Inaangkin niya na kahit na ang kanyang pangunahing swordsmanship ay mas mahusay kaysa sa mababa maaari siyang maging mas epektibo at magulo ngunit sa antas na ito siya ay halos hindi mas mahusay kaysa sa mga NPC. Lubos nitong ikinahihiya ang dalaga at habang nawawalan siya ng gana ginamit ni Ariel ang pagkakataong iyon para magpadala ng twin slash sa kanya na lubos na pumapatay sa kanyang apoy na ikinabigla niya bago pa man niya maintindihan ang nangyari. Ginagamit niya ang kanyang blink na hakbang upang lumitaw sa likuran niya at hinampes siya sa ulo gamit ang kanyang pommel na nagpatomba sa kanya. Pumalakpak ang mga tao sa hiyawan ng ipahayag ng mga hurado na si Ariel ang nanalo sa ika-4 na bloke ngunit ang tanging iniisip niya ay kung paano ay master at ilapat ang mga kasanayan na ngayon lang niya nakitang ginamit ng babaeng ito.
Lumipas ang ilang araw pagkatapos noon at sa wakas ay dumating na ang araw ng final tournament. Bumalik si Lowly sa guildhouse para gisingin ang kanyang ama habang pinipilit niya itong panoorin ang tournament kasama niya para pasayahin nila sina Errol at Ray na parehong nanalo sa kanilang blocks at nasa main tournament. Hindi man lang iminulat ng kanyang ama ang kanyang mga mata at sinabihan siyang pumunta ng mag-isa. Dahil wala siyang pakialam dito, sinikap siya ni Lowly na galitin siya, nagtatanong kung natatakot ba siyang makita si Jorg doon. Agad na na-trigger si Rod na sinasabi sa kanya na hindi siya natatakot kay Jorg, ngunit sa lalong madaling panahon siya ay bumalik sa kanyang katinoan at sa isang sandali ng kahinaan sinabi niya sa kanyang anak na babae na sinubukan niyang kunin ang kanyang espada kahapon at napagtanto niya na siya ay kinakalawang sa puntong ito na maaaring hindi man lang siya manalo sa Sword God Tournament. Nakakaasar ito kay Lowly na hindi man lang naging kwalipikado sa prelims at mangarap na manalo sa Sword God Tournament habang tinatawag ang kanyang sarili na kalaw-angin. Sinabi niya sa kanya na dapat niyang isipin kung paano pa rin niya mapapantayan ang mga manlalaban sa finals para sa mga torneo habang ang ibang mga estremador na nagsanay sa buong buhay nila ay hindi man lang maaaring maging kwalipikado sa unang laban. Sa wakas pumayag si Rod na pumunta at papunta sa stadium. Iniisip niya kung paano niya sinanay si Ray noong dati ay magkabilang braso lang siya sa halip na maging one-armed mess. Mainit niyang inisip ang mga sandaling iyon at iniisip kung paano gaganap si Ray dahil ito ang pinakamatanda niyang estudyante sa puntong ito at konektado talaga ito sa kanya. Balik sa torneo, tila nawawala ng nerbyo si Ray habang sabik na nanginginig ang mga binti. Pagtingin sa lupa, tumalon siya sa takot kay Errol na nagtanong kung natatakot ba siya na baka magkita sila sa unang laban. Ito ay tila nakakalimutan niya ang kanyang mga takot habang sinusubukan niyang saktan siya. Ngunit sinuntok ni Errol ang kanyang suntok nang ipahayag ng mga hurado na ang unang laban ay si Jorg ang nagtatanggol na kampyon laban kay Errol, ang walang klaseng kababalaghan na ikinagulat ng lahat sa kanyang walang humpay na pagtakbo hanggang ngayon. Tumayo na siya para umalis pero hinawakan ni Ray ang kamay niya para siyang swertehin. Dahil doon ay lumipat si Errol sa arena kung saan tinawag siya ni Lowly na sinasabi sa kanya na sipain ang asno ni Jorg at punitin ito sa 64 na piraso. Ngunit sa sandaling makita ni Errol si Jorg na naglalakad palabas sa arena, agad niyang napagtanto na may mali. Ang mga mata ni Jorg ay naging kulay ube, tumubo ang mga pangil at isang sungay, tila ipinagbili lang ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Nagsimulang manginig ang mahinang sentido ni Errol nang mapagtanto niyang maaaring mapanganib ang taong ito. Ngunit agad na napagtanto ni Rod ang nangyayari. Napansin niya ang espadang hawak ni Jorg at binalaan niya si Errol na umatras habang hawak niya ang isang espada na may napakalakas na demonyong nakulong sa loob nito. Parang iba ang boses ni Jorg habang nagsasalita na sinasabing hindi niya akalain na may makakakilala sa kanya. Nalilito si Lowly dahil dapat malaman ni Jorg kung sino si Rod, ngunit sumagot si Rod na ang demonyo mismo ay tila sinapian si Jorg sa puntong ito na nangangahulugan na si Jorg ay walang kontrol sa anumang bagay. Sinabi ni Rod na ang espada ay dapat na orihinal na espada na ginamit ng Diyos ng espada na tumalo sa hari ng demonyo. Ngunit bago mamatay, isinumpa ng demonyo ang espada dahil sa kung saan ito ay dapat na nakalock ang layo sa Royal Repository. Ang demonyo ay ngumiti na sinasabing siya ay nabuklod sa loob ng daan-daang taon. Ngunit nanatili siyang matyaga dahil alam niyang isang araw ay may darating na magpapalaya sa kanya at aangkin ang kapangyarihan para sa kanilang sarili, at iyon mismo ang nangyari kay Jorg. Ibinalita niya sa lahat sa stadium na siya ang demonyong nagngangalang Gelda ang maninira ng sangkatauhan. Ito ay dinadala kahit si Ray sa labas na nagsasabing palagi niyang iniisip na si Gelda ay isang alamat lamang, isang alamat upang takutin ang mga bata, ang demonyo na naging sapat na makapangyarihan upang sirain ang buong planeta mismo. Nagkaroon ng kaguluhan at takot habang kinikilala ng mga karaniwang tao ang kanyang pangalan at nagsimulang tumakbo palayo sa stadium na nagdulot ng stampede. Si Gelda gayunpaman ay nasisiyahan sa tunog ng mga tao na sumisigaw para sa kanilang buhay at hindi niya hahayaang tumakas ng ganoon kadali. Kaya't lumikha siya ng isang magic circle sa ilalim niya na sumasakop sa buong stadium sa isang simboryo ng mahiwagang enerhiya na kinukuha at ikinulong ang mga tao sa loob. Tinatawanan niya ang kakilakilabot na ginagawa niya na sinasabing ang mga hiyawan ng mga tao ay parang musika sa kanyang pandinig at tatangkilikin niya iyon habang kinakatay silang lahat. Sa kanyang pagtataka, hindi gumagalaw si Errol sa kanyang kinatatayuan at sa katunayan ay nabunot na ang kanyang espada. Sinabihan siya ni Gelda na tumakbo para sa kanyang buhay, ngunit sinabi ni Errol na tiwala siya na kaya niya itong talunin dahil minsan na siyang nabugbog na nangangahulugan na hindi siya magagapi. Tumawa ang demonyo na sinasabing sa huling pagkakataon na natalo siya ng isang Diyos ng espada, at ayon sa memorya ni Jorg, walang Diyos ng espada na nabubuhay sa puntong ito ng oras. Sinagot naman ni Errol na mayroon pang isang Diyos ng espada na nabubuhay na kanyang sariling ina at maaari pa rin niya itong talunin ng hindi isang Diyos ng espada.
Hindi mapigilan ng halimaw na tumawa ngunit hindi nagtagal ay huminto ang kanyang pagtawa nang sumugod si Errol para sa isang pag-atake na pinipilit na umatras ang demonyo bago ang pag-atake. Si Errol ay sumasayaw palayo sa mga pag-atake habang ang demonyo ay nakatayo doon na gulat na pagtanto na ginamit lang ng batang ito ang divine step technique na ginagamit lamang ng mga Diyos ng espada. Si Errol gayunpaman ay hindi huminto at patuloy na ginagamit ang diskarteng iyon inaatake ang demonyo mula sa maraming posisyon ngunit ang demonyo ay ngumiti lamang na sinasabing nakalimutan ni Errol na siya ay nasa katawan ng isang emperador ng espada na nangangahulugan na ang mga pag-atake ni Errol ay hindi nagdudulot sa kanya ng malaking pinsala. Dahil doon tumalon ang demonyo at hinampe si Errol sa balikat na binasag siya sa lupa iniisip na tapos na ang bata. Siya ay nabigla gayunpaman nang ang alikabok ay luminous dahil si Errol ay tila na-absorb ang pag-atake ng walang labis na pinsala salamat sa kanyang pagsasanay kasama si Ray. Medyo kinilig nito si Gelde na pumapasok para sa isang pag-atake ngunit kalmado siyang hinampes ni Errol bago siya nag-counterattack gamit ang sarili niyang walang katapusan na break attack nila Laslas at hinahak ang demonyo mula sa maraming direksyon na tuluyang na-overwhelm sa kanya sa mga pag-atake. Nag-trigger ito ng PTSD ni Gelde dahil wala siyang pag-aalinlangan na ginagamit ni Errol ang lahat ng pag-atake ng isang Diyos ng espada ngunit hindi siya makapaniwala na ang isang batang lalaki ay maaaring maging isang eskrimador sa ganoong antas. Bago pa man siya makabuo ng isang plano gumamit si Errol ng isang malakas na laslas upang tapusin ang demonyo na bumagsak sa lupa sa ulap ng alikabok. Lahat ay nagyaya kay Errol iniisip na natalo na niya ang demonyong Diyos ngunit si Gelde ay hindi papatay dahil ang kanyang aktwal na katawan ay espada pa rin at lahat ng pinsala ay ginawa sa katawan ni Jorg. Mabilis siyang nagsimulang maghanap ng bagong host at agad na tumalon patungo kay Rod. Nagawa ni Errol na itulak si Ray palayo sa landas habang si Rod ay tumalon sa harap ng kanyang anak upang protektahan ito. Nang mawala ang alikabok gayunpaman nakatayo doon si Rod na may hawak na espada ng demonyo at hinawakan si Loli inilagay ang talim sa kanyang lalamunan. Isinusumpa ni Errol ang sarili dahil hindi niya napagtanto na kailangan niyang atakihin ang espada hindi ang katawan ni Jorg para talunin siya ngunit huli na ang lahat. Sinabi niya kay Errol na kung kumilos siya ng 1 pulgada patay na si Loli ngunit malayang gumagalaw si Errol na sinasabi sa kanya na hindi niya kayang patayin si Loli. Hindi alam ni Ray kung bakit literal na demonyo ang kanyang pinupukaw ngunit nang tangkaing patayin ni Gelde si Loli ayaw gumalaw ng kamay. Sinabi ni Errol na mas malakas si Rod kaysa kay Jorg kaya hindi magiging ganoon kadali ang pagkakaroon sa kanya. Ibinaon ni Rod ang espada sa lupa pinalaya si Loli habang sinusubukan ni Gelde na lumaban at kontrolin. Si Rod gayunpaman ay sobra para sa kanya at pinamamahalaang palayain ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak ng demonyo ibinato ang espada kay Errol na hinampes ito hanggang sa alikabok na pinatay ang demonyo minsan at magpakailanman. Ilang araw na ang lumipas mula noong malagim na pangyayaring iyon ngunit ito ay naging isang biyaya para sa LOL Ice Guild. Mula nang manalo si Errol sa Sword God Cup naging karaniwang kaalaman na ang Dragon Fang ay nasa misyon ng pag-angkin sa kanilang dating katayuan bilang ang pinakamalakas na guild sa lungsod. Nang marinig ito maraming naghahangad na bagong swordsman ang nagsimulang magparehistro para sa guild na umaasang susunayin mismo ng Sword God Cup winner na si Errol. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanila nakakuha sila ng isang guro mas may karanasan at mas mahigpit kaysa kay Errol sa anyo ni Rod na nagbago pagkatapos ng huling insidente at nakuha ang kanyang kumpiyansa. Sinimulan niyang sanayin ang mga bagong miyembro ng guild ng walang awa na may parehong hilig na mayroon siya noon. Nag-iisa siyang nakipag-sparring laban sa lahat ng bagong recruit tinalo ang kalokohan sa kanila at sinanay sila hanggang sa hindi na sila makatayo pa. Isa sa mga bagong recruit ay nagtago sa likod ng isang haligi ngunit nakita siya ni Loli at hinarap siya. Sinabi niya na kinuha lang siya sa kanilang guild dahil nangako itong ibibigay niya ang lahat at magsasanay ng buong dedikasyon. Ang recruit ay tumingin pababa sa lupa bumubulong na hindi niya inaasahan na si Rod mismo ang magsasanay sa kanila sa kanyang demonyong rehimen. Pagkatapos ay tinanong niya si Loli kung sasanayin din sila ni Errol sa lalong madaling panahon ngunit ang Loli ay nagpakawala ng galit na buntong hininga na sinasabing si Errol ay natapos na lumabas sa guild pagkatapos ng kanyang tagumpay sa Sword God Cup. Naiiyak siya tungkol sa kung paano maging si Ray ay sumunod sa kanya sa pag-asang pigilan siya ngunit ngayon ay pareho silang nawala pansamantala at wala siyang ideya kung kailan sila babalik kung babalik sila. Samantala nasa kagubatan na si Errol naglalakbay sa kariton ng parehong adventurer na nagdala sa kanya sa lungsod na ito. Nagulat ang driver nang makitang umalis si Errol sa lungsod ng Brescia sa lalong madaling panahon lalo na pagkatapos na manalo sa Sword God Cup na karaniwang naging tanyag na tao. Kalmadong sagot ni Errol na mula nang manalo siya sa Sword God Cup na dapat ay kompetisyon ng pinakamalakas na eskrimador ibig sabihin natalo na niya ang pinakamahusay na iniaalok ni Brescia ibig sabihin ay wala na siyang dahilan para manatili pa rito.
Nalilito ang driver dahil marami pa ring dahilan para manatili sa lungsod ng mga eskrimador lalo na kung ikaw ang may titulong pinakamalakas sa lungsod. Gayunpaman hindi nais ni Errol na tumimik sa isang lugar na hindi maaaring hamanin siya. Pagkatapos ay nagtanong ang driver kung bakit eksaktong bumalik siya sa kanyang nayon at nagtataka kung siya ay nangungulila ngunit sumagot si Errol na gusto lang niyang subukan ang kanyang mga kakayahan laban sa pinakamahusay at makita kung gaano na siya naabot sa kanyang pagsasanay. Nalilito ang driver ngunit sinabi ni Errol na gusto niyang makita kung kaya niyang talunin ang sarili niyang ina sa isang sparring match ngayon. Ilang sandali pa ay sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang nayon at sinubukang pumasok sa kanyang sariling bahay at sorpresahin ang kanyang ina na namumulot ng mga bulaklak ngunit ang kanyang ina ay masyadong may karanasan at agad na naramdaman ang kanyang pagdating at tinawag ang kanyang pangalan. Nagulat si Errol ngunit ngumiti siya alam na nahuli siya sa mga salitang pinakamalakas na manlalaban at hindi isang babaeng walang talento. Ang kanyang ina ay lumingon at tinitigan siya pataas at pababa sinasabing tila nakakuha siya ng isang disenteng karanasan sa ilalim ng kanyang sinturon ngayon. Sumagot si Errol na nagawa niyang manalo sa Sword God Cup at mukhang natutuwa ang kanyang ina na marinig iyon dahil sinasabi niya na mayroon na silang mga tao sa pamilyang nanalo sa kompetisyong iyon. Napangiti si Errol doon ngunit sa isang kisap mata na wala ang kanyang ina at muling lumitaw sa kanyang harapan na may hawak na bulaklak sa kanyang mukha nagtatanong kung mabango ba ang mga ito. Nagulat si Errol dito na pagtanto na siya ay tapos na kung ang bulaklak na iyon ay isang espada na nangangahulugan na kailangan pa niya ng higit pang pagsasanay kung siya ay naghahangad na maabot ang antas ng kanyang sariling ina sa mga tuntunin ng swordsmanship. Ngumiti ito sa kanya sinasabing nakita niya ito at alam na niya ang tunay na dahilan kung bakit siya nandito. Nakangiti ang kanyang ina na sinasabing hindi niya ito magiging ina kung hindi niya maintindihan ang gusto nito sa titig lamang ng mga mata nito. Sinabi niya sa kanya na kung mag-sparring sila dito tiyak na sisirain nila ang buong bahay at ipapanukala na gawin ang kanilang sparring session sa training ground sa likod ng mga bundok. Pareho silang naghanda at nagkita sa proposed sparring location na may hawak na espada. Nakangiti ito sa kanya nagtataka kung gaano kalakas ang kanyang anak sa ngayon ngunit binalaan siya ni Errol na huwag basta-basta ito dahil marami na itong pinagbuti mula noong huling pagkikita nila sa larangan ng pagsasanay. Pasimpleng ngumiti ang kanyang ina at sa isang iglap ay sumulpot sa kanyang harapan na may hawak na espada. Nagawa ni Errol na harangan ang pag-atake nagpapadala ng mga spark sa paligid habang sinusubukan niyang pigilan siya. Nakangiti siya sa kanya sinasabing ayaw niyang isipin nito na hindi niya ito sineseryoso ngunit sinubukan ni Errol na baliwalain ang kanyang mga salita alam niyang kahit isang saglit na pagkagambala ay maaaring maging kapahamakan para sa kanya. Napagtanto niya na napigilan lang niya ang pag-ataking ito dahil nakita na niyang hinailan nito ang parehong bagay sa likod bahay nila. Napagtanto niya na kailangan niyang magpatuloy sa offense iba kung gusto niyang manalo laban sa kanya kaya tinalikuran niya ang kanyang espada bago tumalon sa ere at ginamit ang Divine Slash at Twin Air Slices na pinagsama sa kanya. Ang kanyang ina ay namamahala sa parry na madali at excitedly nagtatanong kung ginamit niya ang dalawang mga kasanayan ng magkasama. Sumagot si Errol na ginawa niya at tinanong kung anong uri ng kasanayan ang ginamit niya upang harangan ang kanyang mga pag-atake na ikinalitaw niya habang tumugon siya na ibinaba niya ang kanyang espada at wala nang iba pa. Nabigla si Errol nang napagtanto niyang napakadali ng mga pag-atake niya ni hindi niya ginagamit ang anumang mga kasanayan para doon. Patuloy silang nag-aaway na nagdulot ng napakalaking shockwaves na nakakatakot sa mga residente sa nayon na nagtataka kung ang dalawang halimaw ay naglalaban sa isa't isa sa kagubatan. Patuloy na itinulak ni Errol ang pag-atake habang ginagamit niya ang pamamaraan ng aerial leap para tumalon sa himpapawid na maabot siya ngunit nagawa niyang maitaboy siya habang pareho silang bumalik sa lupa. Ang kanyang ina ay ngumiti sa kanya na sinasabing maaaring oras na para sa kanya na hilahin ang lahat ng paghinto habang inilalabas niya ang banal na lakas ng kanyang espada. Ganoon din ang ginawa ni Errol at muli silang nag-aaway. Samantala nakarating din si Ray sa nayon at nakitang medyo desyerto ito kaya nagpasya siyang pumunta sa lugar ni Errol at tanungin kung nakabalik na ba ito. Ang pinto ay sinagot ng nakababatang kapatid na babae ni Errol na hindi talaga gusto ng mga wenches na gumulong sa kanyang pintuan at nagtatanong tungkol sa kanyang kapatid. Sinubukan niyang pabulaykin siya at isara ang pinto ngunit bumalik si Errol at ang kanyang ina sa mismong sandaling iyon na bogbog at bogbog mula sa sparring match. Nagulat siya nang makita si Ray sa nayon at sinabing siya ay nasa kagubatan na nakikipag-sparring match sa kanyang ina. Ngumiti si Errol at tumugon na pareho silang pantay at nagawang talunin ni Errol na puro lakas at wala nang iba. Laking gulat pa rin ni Ray dahil ang kanyang ina ay isang aktwal na mythical sword god ngunit sumagot si Errol na gagawin niya ang maikling trabaho sa kanya kung siya ay nasa kanyang kalakasan. Ngunit kahit na sa ganitong wasted na estado nang umalis siya sa pagsasanay taon na ang nakalilipas siya pa rin ang pinakamahirap na kalaban na nakaharap niya.
Hindi nagtagal ay pumasok sila sa bahay at umupo upang pag-usapan ang tungkol sa ilang cake kung saan talagang interesado ang kanyang ina na malaman kung paano nakilala ni Errol ang magandang binibini na ito. Sumagot si Errol na magkasama silang nakatira sa lungsod na nagdudulot ng mga bituin sa mata ng kanyang ina habang iniisip niya kung ito nga ba, ngunit agad na nilinaw ni Ray na nasa iisang guild sila at wala ng iba. With that, she remembers why she was here in the first place and asking Errol why he left the guild so abruptly. Sumagot si Errol na nag-iwan din siya ng liham ng pagbibitiw, ngunit sinabi ni Ray na dapat ay nakausap niya man lang sila nagpaalam bago umalis. Ngunit si Errol ay may mga Asperger o isang bagay bilang siya ay tumugon lamang na wala siyang anumang kompetisyon sa lungsod kaya malinaw na wala siyang pagpipilian kundi ang umalis. Tinanong ng kanyang ina kung pumunta ba siya dito dahil lang sa pag-aalala niya kay Errol, ngunit tumanggi si Ray na sinasabing pumunta talaga siya rito para maging isang estudyante niya para matutunan niya ang lahat ng techniques na iaalok niya. Ang ina ni Errol ay tumugon sa pamamagitan ng pagtatanong kung gusto niyang matuto kung paano maging isang mabuting may bahay para kay Errol. Bago pa man makapagtalo pa si Ray, ang isang boses na pamilyar sa kanya ay nagmula sa harapan ng bakuran ni Errol kung saan si Evans, ang ama ni Ray, ay tumawag sa ina ni Errol na sinasabing kailangan nilang umalis kaagad patungo sa kagubatan dahil ang ilang nakakabaliw na malalakas na halimaw ay naruroon kamakailan at ganap na nawasak ang kalahati ng kagubatan. Mabilis na nag-isip ang kanyang ina at sinabing pumunta na sila ni Errol doon at nakipag-usap na sila sa halimaw at hindi na sila mahihirapan pa. Nakahinga si Evans nang marinig ito at tumugon na ipaalam niya sa nayo na hindi na kailangan ng paglikas sa ngayon. Noon niya napansin ang sariling anak na si Ray na sinasabing mas lalo itong kamukha ng kanyang ina araw-araw. Tinanong niya kung bakit siya naririto, ngunit bago pa makasagot si Ray, tumalon ang ina ni Errol na sinasabing gustong matuto ni Ray kung paano maging isang mabuting asawa. Tumugon si Ray na sinasabing gusto lang niyang maging isang magaling na eskrimador, ngunit sinabihan siya ng nanay ni Errol na huwag mag-alala dahil tuturuan niya ito ng parehong eskrimador at tungkulin bilang asawa. Sa pag-alis niyan, umakyat si Errol sa pag-aaral ng kanyang ama kung saan nakita niyang abala siya sa kanyang mesa na may kasamang mga mahiwagang simbolo. Binati niya si Errol na sinasabing nasa bingit na siya ng isang pambihirang tagumpay na maaaring maging kanyang ultimate technique. Si Errol ay hindi interesado sa lahat ng iyon, ngunit diretsyong sinabi sa kanya na sa wakas ay natalo na niya ang kanyang ina at ngayon ay gusto niyang matuto ng mahika mula sa kanyang ama. Binabati siya ng kanyang ama sa kanyang pagkatalo sa Diyos ng Espada, ngunit diretsyong sinabi sa kanya na imposible para sa kanya na matuto ng mahika. Pagbalik sa kusina, inabutan ng kanyang ina si Ray ng kutsilyo para turuan siyang maghiwa ng gulay, ngunit wala pang hawak na kahit ano si Ray maliban sa espada sa kanyang mga kamay, kaya ginamit niya ito ng ganoon na basag ang buong mesa na ikinagulat ng nanay at ng kapatid na babae ni Errol. Ilang sandali pa inayos ni Errol at ng kanyang ama ang mesa at ipinakita niya ang kanyang mahika sa pamamagitan ng pagkukumpuni ng sirang putik. Habang ibinabalik ang lahat ng mga kagamitan sa shed, muling sinabihan siya ng kanyang ama na ihinto ang paggamit ng magic dahil imposibleng gawin niya ito. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng mga espada maaari siyang magsanay at sumubok bawat araw at dahan-daang bubuti. Ang mga sirang espada sa kanilang shed ay isang patunay ng kanyang pagsusumikap at dedikasyon, ngunit ang pagsisikap na matuto ng mahika ng walang mana pool ay parang pagsubok na makabisado ang isang espada ng walang anumang armas. Imposible ang borderline. Lumingon si Errol sa kanyang ama at nagtanong kung paano niya nalaman na walang mana si Errol. Sumagot ang kanyang ama na makakatanggap siya ng klase kung mayroon siyang mana, ngunit sinagot ni Errol na isang araw habang nagsasanay siya kasama sina Ray at Brestia, nagamit niya ang lahat ng holy water na mayroon ng guild na ikinainis ng hamak na nagsasabing baon na sa utang ang kanilang guild at ang pagkonsumo ng holy water ni Errol ay lalo pang nagtutulak sa kanila. Dahil doon naglabas siya ng isang grupo ng mga mana recovery potion sa halip at sinabihan siyang inumin iyon. Mula nang uminom siya ng mga potion, naramdaman ni Errol ang kaunting mana na gumagalaw sa kanyang katawan. Interesado ang kanyang ama na marinig iyon at nagpas siyang subukan ito. Ginabayan niya si Errol na maglabas ng kaunting mana sa kanyang mga palad at sa kanyang sorpresa nagawa ni Errol na gawin iyon, ngunit kaagad na nawala ng malay. Ito ay malinaw na patunay na si Errol sa katunayan ay may kaunting mana sa loob niya. Nang tuluyang magising si Errol, tinanong niya ang kanyang ama kung paano siya matututo ng mahika ngayon. Sumagot ang kanyang ama na ang kanyang mana pool ay mas maliit kaysa sa isang bagong silang na sanggol sa ngayon, kaya kailangan niya itong dagdagan sa pamamagitan ng pagsasanay bawat araw. Pagsasanay ang pinakamagaling kay Errol, kaya bumili siya ng isang bungkos ng mana potion at bumaba sa pagsasanay araw-araw, at pagkatapos ng 6 na buwan nakakagawa siya ng sapat na mana na maglalagay sa kanya sa kategorya ng mga kumpletong baguhan na may mahinang mana pool. Tuwang-tuwa ang kanyang ama sa pag-aangkin na dapat siyang pumunta sa Magic Academy kung saan siya mismo ang natuto ng lahat ng mga spell.
Inihayag niya ang isang pergamino na puno ng mga spells na sinasabi kay Errol na kakailanganin niyang matutunan ang mga ito kung gusto niyang makagawa ng anumang mahika. Dahil doon nagsimulang lumangoy ang isip ni Errol na may mga bagong posibilidad tungkol sa pag-aaral ng mahika sa parehong lugar na naging dahilan upang ang kanyang ama ay isa sa mga pinakamahusay na wizard sa bansa. Kinagabihan sabay silang naupo para sa ilang hapunan at sinabi sa kanila ng ina ni Errol na nagiging magaling na si Ray sa parehong gawaing bahay pati na rin sa espada na talagang nagpapasaya sa kanya. Habang sinasabi sa kanila ng tatay ni Errol na nasa landas na si Errol para maging isang wizard ngayon na nagbubukas ng walang katapusang mga posibilidad. 3 taon na ang lumipas mula noon at araw-araw na nagsasanay si Ray kasama ang nanay ni Errol para maging mas mabuting eskrimador at maging mas mabuting may bahay. Kaninang umaga binigyan siya ng nanay ni Errol ng gawain na gumawa ng morning tea na noong una ay na-stress siya ngunit hindi nagtagal ay nakuha niya ito at sa wakas ay inihain ito sa kanya ng nanginginig ang mga kamay. Naghintay siya ng may pag-asa habang humigop ang nanay ni Errol at tinikman ang tsaa saglit bago ibinulalas na nagawa niya ang isang mahusay na trabaho dahil ang tsaa ay eksakto kung paano ito dapat. Dahil dito mas masaya si Ray kaysa sa inaasahan niya ngunit hindi nagtagal ay nasira ang kanyang selebrasyon ng sigaw na nagmumula sa itaas na palapag na lumalabas na kapatid ni Errol na si Mira na sumisigaw na nang gisingin niya si Errol wala na siya saan man at tanging isang tala na lamang ang kanyang nakita. Parehong sinuri ni Ray at ng nanay ni Errol ang tala na may isang linya lamang na isinulat niya na nagbanggit na pupunta siya sa Arsbal ang lungsod ng Mahika para sa pagsasanay. Medyo nalungkot ang kanyang ina iniisip kung paano siya nakapagpaalam man lang habang patuloy na umiiyak si Mira. Dahil dito napagtanto ni Ray kung paano makakaapekto ang kanyang mga stunt noong bata pa siya sa kanyang pamilya nang umalis siya patungo sa Sword City na Brescia. Sinabi agad ng mama ni Errol kay Ray na ayaw niyang umalis siya ng ganoon at sumagot si Ray na hinding-hindi niya gagawin iyon at marami pa siyang dapat matutunan sa kanya. Iniisip ng nanay ni Errol kung paano noong una ay umalis ang kanyang panganay na anak na babae at ngayon ay umalis na muli si Errol sa bahay iniisip kung kailan siya magkakaroon ng pagkakataon na makita silang muli. Samantala nasa labas na ng baryo si Errol naglalakbay kasama ang parehong gabing naka-Uber driver na tila nagulat nang makitang muli si Errol. Tinanong ni Errol kung gaano katagal ang aabutin at sumagot ang lalaki na dapat tumagal ng halos 2 araw bago makarating doon. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap nang sabihin ng lalaki na kakaiba talaga si Errol. Pumunta siya sa lungsod ng Brescia at nagpakita ng mga dakilang gawa ng lakas at husay bago iniwan ang lahat ng katanyagan at kayamanan upang bumalik sa nayo na walang nakakaalam na umiiral. Pagkatapos ay nawala siya sa mapa sa loob ng 3 taon at ngayon ay pupunta siya sa Arsfel ang lungsod ng Mahika. Sinabi ni Errol na gusto niyang subukan ang kanyang kapalaran sa pagsusulit at makita kung ano ang kanyang pamasahe laban sa ibang tao. Biglang isang batang pulang buhok ang nagtanong kay Errol kung pupunta rin ba siya sa Magical Academy entrance exam na kakaiba sa tingin niya dahil mas matanda si Errol kaysa sa isang normal na entrance examiner. Bago pa makasagot si Errol isang batang babae na may kulay asul na buhok ang bumungad sa lalaking may pulang buhok sinabihan itong huwag makipagtawanan sa mga tao dahil halatang ilang taon nang bagsak si Errol sa pagsusulit. Bago pa masabi ni Errol sa kanila na ito ang unang pagkakataon na pupunta siya sa lungsod na iyon sinabi sa kanya ng babaeng may asul na buhok na talagang kahangahangang makita ang mga mahihinang tao na sinusubukang lampasan ang kanilang mga kahinaan. Parehong ang pulang buhok na batang lalaki at ang asul na batang babae ay nagsimulang magkadikit ng ulo sa isa't isa habang ang berdeng batang babae ay sinusubukang ayusin sila ngunit nabigo ito. Ang pulang batang lalaki ay muling lumingon kay Errol at nagtanong kung anong mahika ang pinagdadalubhasaan niya at sinabing gumagamit siya ng pulang mahika. Nagsimulang mag-isip si Errol tungkol sa oras na itinuro sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa lahat ng iba't ibang uri ng magic affinities black na dark magic puti na nangangahulugang light magic yellow na earth magic green na wind magic blue na water magic at panghuli red na fire magic. Ngunit dahil walang likas na kaugnayan si Errol nagpasya ang kanyang ama na subukan ang lahat ng posibleng mahika na matututuhan niya. Bumalik siya sa realidad at sinabi sa pulang batang lalaki na hindi niya talaga alam kung anong magic ang magagamit niya dahil wala siyang klase. Nagulat ang batang lalaki dito ngunit tinawag siya ng asul na batang babae na isang talunan na sinasabing si Errol ay halatang pinagtatawanan siya dahil walang taong walang klase ang maaaring managinip na dumalo sa mga pagsusulit sa Magic Academy. Galit na lumingon ang pulang batang lalaki sinabihan si Errol na ihinto ang pagpapatawa sa kanya ngunit sinabi sa kanya ni Errol na hindi niya ito sinusubukan at pinatunayan ito sa kanyang class card na nagpapakita sa lahat na isa nga siyang walang klase. Nagulat ang mga bata dito at inaangkin na hinding-hindi siya makakapag-qualify sa mga pagsusulit ngunit bago pa makapagsalita si Errol isang malaking dagindong ang lumabas sa kagubatan na yumanig sa mga puno sa kanilang paligid.
Agad na nakilala ni Errol ang tunog at sinabing ito ay isang troll king na nagising mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Agad na nagsimulang magpanik ang batang lalaki na sinasabing dapat silang tumakas dahil napakalakas ng troll king at hinimok ng asul na babae ang Uber driver na kumilos ng mabilis. Ang driver ay umikot na takot at sinabi sa kanila na dahil sa dagindong ang kanyang mga kabayo ay nahimatay sa takot. Napagtanto ng batang babae na walang paraan mula dito at dapat silang manindigan at lumaban. Kaya't nagsimula siyang gumawa ng plano at sinabi sa pulang lalaki at berdeng babae na ang troll ay isang troll sa pagtatapos ng araw at maaari silang magtulungan na lang na alisin ang mabagal na hayop. Ang kanilang mga plano ay naging abo gayunpaman nang sa wakas ay lumabas ang Troll King mula sa kagubatan na may isang napakalaking club sa kanyang kamay. Sinubukan ni Red na pakalmayan ang mga batang babae na sinasabi sa kanila na ang troll ay napakalaki ngunit kailangan nilang manatiling kalmado at subukang alisin ito bago pa man sila makagawa ng anuman. Sila ay tumalon kapag ang troll ay hinampas sa hangin ng isang napakalaking club habang ang isang mas malaking troll ay lumabas mula sa kagubatan. Ang mga batang babae ay lumuhad na nanginginig at nakahawak sa isa't isa na pagtatanto na ang kanilang mahika ay hindi makakapantay sa halimaw. Ngunit ang pulang batang lalaki ay nagpapanatili ng kanyang kalmado dahil hindi siya maaaring matakot sa harap ng mga HUD kaya tumalon siya sa labas ng taxi at sinubukang pakalmayan ang sarili bago ilabas ang kanyang magic wand at kasama ang lahat ng kanyang mana nagpadala ng bowl ang apoy sa troll na tinamaan siya ng parisukat sa mukha. Sa isang sandali naisip nila na mayroon silang pagkakataon ngunit nang mawala ang usok ang troll ay lumabas na ganap na hindi nasaktan at mas galit kaysa dati. Ginamit ng bata ang lahat ng kanyang mana para sa pag-ataking iyon kaya wala na siyang natitirang mana upang subukang makatakas. Nagsimulang maniningil ang troll sa bata nang biglang sumabog ang isang malaking pagsabog sa buong lugar at naging abo ang troll. Nagulat silang lahat ngunit si Errol ay lumabas mula sa likuran na sinasabing marahil ay nagpigil siya ng kaunti. Nagulat ang batang lalaki dito at kahit ang mga babae ay nag-uusap sa isa't isa tungkol sa katotohanan na ang explosion magic ay isang napaka-advanced na anyo ng magic na ginagamit lamang ng mga salamangkero at iyon din ang mga malalakas. Hindi sila pinansin ni Errol at pumunta siya sa mga kabayo ginamit agad ang kanyang healing spell para pagalingin sila pabalik. Sa oras na lumingon siya nahanap niya ang pulang batang lalaki sa kanyang mga tuhod na humihingi ng tawad at hiniling sa kanya na maging kanyang Panginoon dahil nais niya maging isang mahusay na wizard balang araw. Sinubukan ni Errol na sabihin sa kanila na mali ang lahat at hindi siya master at examine nilang. Ipinakita rin niya sa kanila muli ang class card ngunit ang berdeng batang babae ay nagkomento na siya ay dapat na isang napakahusay na salamangkero at upang itago ang kanyang pagkakakilanlan siya ay gumagamit ng isang peking card. Hindi malutas ang hindi pagkakaunawaan nagpasya siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa lungsod ng Arsfell at pagkatapos ng ilang araw narating nila ito ng maaga. Matatagpuan ang lungsod sa pagitan ng isang lawa na may mga drawbridge sa lahat ng panig upang palabasan ang mga tao. Gulat na pinagmamasdan ng mga babae habang ang bastos at may kumpiyansa na pulang batang lalaki ay kumikilos na parang isang pinaamo na tuta habang inililibot niya si Errol na nagtatanong sa kanya ng lahat ng uri ng mga bagay. Pagdating sa loob sinabi ng bata kay Errol na dapat ay nagbibigay siya ng pagsusulit para sa red magic ibig sabihin sila ni Errol ang magkasama habang ang berde at asul na babae ay magbibigay ng pagsusulit para sa mahika sa lupa at tubig. Dito nalaman ni Errol na ang kurso at ang mga pagsusulit ay nahahati sa batayan ng mahiwagang pagkakaugnay at hinihiling na hindi nila siya tahasan at tanggihan tulad ng ginawa nila sa Brescia dahil siya ay walang klase. Gayunpaman nagulat siya nang makarating siya sa reception desk ngumiti ang receptionist at nilagyan ng selyo ang kanyang card at binigay ang kanyang roll number. Tinanong ni Errol kung ayos lang ba kahit na siya ay walang klase at ang sagot ng receptionist sa pagsasabing ang bawat tao ay may pantay na karapatan na dumalo sa pagsusulit at walang madidiskrimina. Napagtanto niya na ang lugar na ito ay talagang naiiba sa Brescia at pagkatapos ay lumipat patungo sa lugar ng pagsubok. Doon ay nakita niya ang isang grupo ng mga bata na nakapila habang ang isa sa kanila ay nagpaputok ng isang maliit na bola ng apoy sa isang metal knight at pumasa sa pagsubok. Bago niya maintindihan kung ano ang eksaktong kailangan niyang gawin pumasok sa testing arena ang isang batang maningning na lalaki na may pulang buhok at tinanong ang instructor kung ayos lang kung sirain niya ang isa sa kanyang mga metal na manika. Ang instructor ay nalito sa una ngunit pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang card at napagtanto na ang batang lalaki ay isang advanced na gumagamit ng magic na isang napakabihirang klase na makukuha. Ang lahat ng mga lalaki ay nagulat at pinapanood ang bata habang siya ay naglalakad at ginagamit ang kanyang spell upang lumikha ng isang haligi ng apoy na ganap na nilamon ang metal-ikong kabalyero. Ang batang lalaki ay mukhang ipinagmamalaki sa kanyang ginawa ngunit ang pulang batang lalaki ay nagtatapos sa pag-claim na ang kanyang Errol ay maaaring gumawa ng mas mahusay.
Ang bastos na bata ay agad na nagalit at lumingon sa kanya nagtatanong kung sa palagay niya ay mas mahusay ang isang tao kaysa sa isang advanced na gumagamit ng magic at ang pulang batang lalaki ay mapanghamon na tumugon na ang kanyang Errol ay maaaring kumain sa kanya para sa almusal at asterisk sa kanya bago tanghalian. Sinasabi ng bastos na batang lalaki na ang mga ito ay idle threats at walang makakapantay sa kanya at matuno ang metal tulad ng ginawa niya. Sa wakas ay sumabad si Errol itinuro na ang kabalyero ay hindi pa natutunaw kahit kaunti. Itinuturo ng instructor na ang mga kabalyero ay gawa sa mithril na isa sa pinakamalakas na metal sa mundo at hindi madaling masira. Ang pulang batang lalaki ay muling nagsimulang pagtawanan ang bastos na brat pagkaladkad kay Errol sa pamamagitan ng pagsasabi na mas mahusay siyang makakagawa ng mga liga. Hinampis siya ni Errol sa ulo bago lumabas sa arena. Siya ay nagpasya na gamitin ang parehong kakayahan bilang ang bastos na brat na nagulat sa kanilang lahat ngunit ang pagsabog ay hindi gaanong kapansin-pansin at ito ay isang maliit na haligi ng apoy na tila walang anumang pinsala. Nagsimulang tumawa ang bastos na batang lalaki ngunit ang kanyang pagtawa ay malapit nang magwakas ng ang mithril knight ay ganap na natunaw sa isang halo-halo ng tinunaw na metal. Nagulat ang bata at sinabing hindi kailanman matutunaw ng eruption magic si Mithril ngunit sumagot si Errol na gumamit siya ng binagong bersyon ng magic na iyon kung saan itinoon niya ang lahat ng apoy sa isang maliit na kolum na lumilikha ng matinding init na walang kapantay sa anumang magic ng pagsabog. Sa pamamagitan nito umalis na lang siya sa arena na iyon at pumasok sa Blue Magic Arena kung saan nagawang tamaan ng asul na babae ang target at pumasa. Laking gulat niya nang makita si Errol na naroon ngunit hindi nagtagal si Errol at gumamit siya ng isang pag-atake sa gilid ng yelo muli niyang sinira ang kabalyero bago lumipat patungo sa Green Magic Arena na iniwan ng guro at ang mga estudyante na lubos na nanginginig. Just outside the arena though he spots the green girl who replied that she has not even registered yet because she is very scared. Binigyan niya siya ng isang masiglang pahayag at pinamamahalaan na makuha ang kanyang kumpiyansa ihatid siya sa pagpaparehistro at pagkatapos ay lumipat patungo sa arena. Napakasimple ng pagsubok na ito dahil kailangan lang nilang gumawa ng pangunahing wind spell at ilipat ang windmill sa harap nila. Gayunpaman sa klasikong overkill fashion si Errol ay gumagawa ng buhawi na ganap na sumisira sa windmill sa maliliit na piraso na ikinagulat ng instructor. Sumunod na ang berdeng babae at muling nag-iisip ngunit binigyan siya ni Errol ng isa pang motivational talk at itinulak siya patungo sa arena na dinaanan din niya. Nang maalis din iyon madali niyang na-aces ang Light Magic School at ang Yellow Magic School bago lumipat patungo sa Dark Magic School. Ang paaralang ito ay mukhang abandonado mula sa labas na walang kahit isang kaluluwa sa paligid ng bigla siyang makarinig ng kakaibang ingay na nagmumula sa isang kahon. Susuriin na sana niya ito nang biglang may narinig siyang umiiyak na babae na nawala ang kanyang alaga at tinanong si Errol kung nakita niya ito kahit saan. Hindi alam ni Errol kung ano ang sasabihin at sinabing may nasa loob ng kahon at agad na sinimula ng babae ang paghahanap dito at kumuha ng kakaibang pulaka na mukhang kasuklam-suklam mula rito. Ang babae ay mukhang masaya ngayon at lumingon kay Errol sinasabing siya mismo ang lumikha ng Chimera at nagtanong kung ito ay maganda. Walang nagawa si Errol kundi ngumiti nang bigla siyang tumalon sa takot sa isang kalansay mula sa likuran. Ang kanyang instincts ay sumipa at pinugutan niya ng ulo ang kalansay sa isang indayog ng kanyang wand. Ang kalansay ay nagmamadaling ibalik ang ulo habang si Errol ay nagtatanong kung siya ay isang undead na halimaw. Sinasabi ng skeleton na siya ay isang magandang clerk ng opisina dito at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Lata. Tinanong ni Errol kung saan niya makikita ang examination hall at ipinaalam sa kanya ni Lata na ang Dark Magic School ay bukas para sa sinuman dahil hindi sila nakakakuha ng maraming estudyante dito. Sa pamamagitan nito nakapasok siya sa lahat ng 6 na paaralan. Matapos makumplito ang kanyang pagpaparehistro lumabas siya kung saan nakapaligid sa kanya ang pulang batang lalaki at ang asul na berdeng babae at nagsimula silang magtalo tungkol sa kung ano ang magiging kalagayan ni Errol sa kanilang paaralan mula nang dumalo siya sa kanilang pagsusulit. Ngunit ginulat sila ni Errol sa pamamagitan ng pagbubunyag na naklear niya ang lahat ng 6 na pagsusulit at matututunan niya ang bawat mahiwagang kaugnayan mula ngayon.